Sa banal na kaharian, maraming mga Diyos at Diyosa ang nagtipon para sa isang bihirang seremonya ng promosyon. Ang hirap ng misyon para sa promosyon ay S-rank, at ang maswerteng Diyos na napili para sa misyon ay walang iba kundi ang Diyosang manggagamot na si Rista. Sa gitna ng hiyawan ng ibang mga Diyos, magalang lang nangumiti si Rista, at nangakong gagawin niya ang lahat para makaipon ng sapat na karanasan upang makapasa sa pagsubok. Ngunit pagkaraang matapos ang seremonya, dumiretso siya pauwi. Sumandal si Rista sa pintuan at dahan-dahang naupo sa sahig, maputla ang mukha. Anong kalokohan na bigyan siya ng S-rank na misyon para ipaliwanag pa ng kaunti ang tungkol sa lugar na ito? Ito ang itaas na kaharian, at dito ipinanganak si Rista mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ang trabaho niya hanggang ngayon ay tumawag ng mga bayani upang iligtas ang mga mundong nasa panganib, at sa ngayon, nagawa na niya ito ng 5 beses. Para sa ibang mga Diyos, ang 5 beses ay kakaunti lang, ang mga karaniwang Diyos ay nagawa na ito ng mahigit sa 10 beses, habang ang mga veteranong Diyos ay nakapagliligtas na ng mahigit sa 100 mundo. At ngayon, mayroon siyang S-rank na misyon. Hindi pa kailanman nasaksihan ni Rista ang ganitong uri ng misyon, tanging narinig lang niya, mga mundong lubhang desperado, na kahit ang mga veteranong Diyos ay natatakot pasukin ang mga yon. Paano niya haharapin ito? Lubos na nawala ng pag-asa si Rista, ngunit agad niyang pinilit ang sarili na magpakatatag at umupo sa kanyang mesa. Napagpasyahan ni Rista na pumili ng isang binatang taga-Japan bilang kanyang bayani dahil uso roon ang mga ice guy, kaya mas madali niyang maipapaliwanag ang mga bagay sa kanya. Sinimulan niyang silipin ang mga dokumento, tinitingnan ang bawat kandidato, ngunit kahit napakaraming pagpipilian, wala ni isa ang tila tama. Dahil sa inis, ibinaligtad niya ang mesa at bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, isang papel ang dahan-dahang lumutang pababa at bumagsak sa kanyang mukha. Nakalagay dito ang personal na impormasyon ng isang binatang nagngangalang Seiya. Sa mababaw pa lang na pagbasa, labis na humanga si Rista, kahit nasa antas isa pa lang ito. Ang mga katangian niya ay hindi pangkaraniwan. Nagliwanag ang mga mata ni Rista. Si Seiya ay isa sa bawat 100 milyon. Sa tulong ng katulad niya, madali siyang mapopromote bilang dakilang Diyosa. Agad na nagsimulang maghanda si Rista para sa ritual ng pagtawag. Pagkatapos ng isang liwanag na kumislap, lumitaw si Seiya sa harap ni Rista. Ang itsura niya ay nagpatalon sa puso ni Rista. Ano ito? Paanong ganito kagwapo ang lalaking ito? Sa kanyang maitim na buhok at perpektong tangkad, halos tumulo ang laway ni Rista. Ngunit agad niyang naalala na bawal ang pag-ibig sa pagitan ng mga Diyos at tao, kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang banal na dignidad. Ipinaliwanag niya kay Seiya kung bakit siya tinawag, sinisikap magsalita sa pinaka-elegante at pinaka-binibining paraan na kaya niya. Ngunit sa kung anong dahilan, inakala ni Seiya na isa lang siyang baliw na babaeng nagsasalita ng walang kwenta. Kung tunay siyang Diyosa, sabi ni Seiya, dapat kaya niyang iligtas ang mundo ng mag-isa. Tungkol sa bagay na yon, sana nga ay kaya ni Rista, ngunit hindi yon pinapayagan. Ang mga Diyos ang lumilikha ng mga mundo para tirhan ng mga tao. At kapag may nangyaring masama sa mga mundong iyon, kailangang ang mga tao mismo ang magligtas sa mga ito. Pagkarinig nito, tumango si Seiya, unti-unting nauunawaan. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga espesyal na kakayahan at mga pribilehyo. Tinuruan siya ni Rista kung paano buksan ang kanyang status window, at nang makita niya ito, napasigaw siya sa gulat dahil mas mataas ang mga katangian ni Seiya kumpara sa karaniwang mga bayani. Iyon ang dahilan kung bakit si Seiya lang ang makapagliligtas sa mundong ito. Ipapaliwanag pa niya ang iba pang detalye sa ibang pagkakataon. Tumalikod si Rista upang buksan ang portal ng paglipat at inanyayahan si Seiya na sumunod sa kanya. Agad tumanggi si Seiya. Hindi siya papasok sa isang mapanganib na mundo ng walang sandata o paghahanda. Hindi pwede. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Rista, sinasabing mas mataas ang mga katangian niya kaysa sa normal at tutulong naman siya, kaya siguradong hindi siya mamamatay. Ngunit idiniin ni Seiya si Rista sa dingding at itinuro na isa lang siyang karakter na sumusuporta habang siya ang gagawa ng lahat ng trabaho. Kung mapipilitan siyang iligtas ang mundong iyon, kailangan muna niyang maghanda. Pagkasabi noon, hinubad ni Seiya ang kanyang pangitaas at nagsimulang mag-push up habang nakatulala si Rista sa gulat. Doon niya biglang naalala ang nakasulat sa impormasyon ni Seiya, mayroon itong matinding pagkamaingat na karamdaman. Pumunta si Rista upang hanapin ang Diyosang tagapagselyo na si Arya upang magreklamo. Ngunit nakita ni Arya na may katuwiran ang kilos ni Seiya, dahil ang mundong kailangang iligtas ni Rista ay isang S-rank na misyon, kaya mas mabuti ang masusing paghahanda. Pagkatapos ay pinayuhan ni Arya si Rista na kung nag-ensayo at naghahanda si Seiya, dapat din niya itong alagaan, at tiyaking mayroon itong mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at lugar na mapagpapahingahan. Pinaalalahanan ni Arya, dali-daling bumalik si Rista sa silid ni Seiya dala ang mga kagamitan. Dahil hapon si Seiya, naghanda siya ng mga pagkain pamilyar dito, nagsimula sa mga rice ball.
Inalok ni Rista kay Seiya ang pagkain, ngunit agad itong tumanggi, sinasabing hindi siya kailanman kakain ng pagkain na ibinigay ng isang estranghero. Nainis si Rista at napasigaw, tinanong kung ano bang dahilan ang maaari niyang magkaroon para lasunin ito. Hindi pa rin siya pinagkatiwalaan ni Seiya at pinilit siyang kumain muna upang patunayan na hindi ito lason. Habang kumakain si Seiya, lumikha si Rista ng kama, banyo, at paliguan para sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya dala ang isang kampanilya, ipinaliwanag na bibigyan niya ito ng oras upang maghanda. Magbibigay siya ng 3 pagkain sa isang araw, iiwan ang mga ito sa labas ng kanyang pintuan, at nangakong hindi ito guguluhin. Kapag handa na si Seiya, kailangan lang niyang kalampagin ang kampanilya, at saka sila magsisimula sa paglalakbay upang iligtas ang mundo. Noong una, inakala ni Rista na mag-ensayo si Seiya nang hindi higit sa 3 araw, ngunit pagsapit ng ika-4 na araw, wala pa ring tunog ng kampanilya. Nag-alala siya na baka patay na si Seiya, kaya sinilip niya ito. Ngunit nang makita niyang wala na ang pagkain, alam niyang ayos lang siya. Kinailangan niyang maghintay pa ng 1 pang linggo, at sa puntong iyon ay labis na siyang nababagot. Habang nakahiga siya sa sahig, biglang tumunog ang kampanilya. Dali-daling tumakbo si Rista upang silipin si Seiya, na agad namang ipinakita sa kanya ang kanyang status. Isang sulyap pa lang, nanlaki na ang mga mata ni Rista. Hindi siya makapaniwalang sa pamamagitan lang ng pisikal na pagsasanay. Malaki na ang itinaas ng antas ni Seiya at nakakuha pa ito ng mga espesyal na kakayahan. Plano ni Seiya na maabot muna ang pinakamataas na antas bago pumunta upang iligtas ang mundo. Ngunit nang makita niya kung gaano kaawa-awa ang hitsura ni Rista, napagpasyahan niyang simulan na ang paglalakbay ngayon. Bumukas si Rista ng portal at hinila si Seiya papasok. Lumipat sila sa isang luntiang kapatagan. Itinuro ni Rista ang isang bayan sa malayo na tinatawag na Adona, at ipinaliwanag na kailangan muna nilang kumuha ng kagamitan para kay Seiya. Habang naglalakad silang dalawa sa bayan, binati sila ng isang matandang lalaki. Masiglang tumugon si Rista, ngunit nanatiling maingat si Seiya, inaalam kung ang matandang iyon ay maaaring isang halimaw na nagbabalakayo o isang kriminal na bigla na lang lumapit sa kanila. Pagkaraan, isang batang babae naman ang bumati sa kanila. Pagkatapos magpakilala bilang sinina, ipinakita niya kay Rista ang tindahan ng mga sandata. Bago sila pumasok, iniabot ni Rista kay Seiya ang isang supot ng pera, isang regalo na inihanda niya para rito. Sa dami ng perang iyon, kaya nang maihanda ni Seiya ang sarili niya ng lubusan. Pagpasok nila sa loob, matapos maglibot, agad kinuha ni Seiya ang 3 set ng armor, dahilan para magulat si Rista na dali-daling binawi ang supot ng pera. Wala namang dahilan para kumuha ng ganoon karami, sabi niya, at siya na mismo ang pumili ng armor para kay Seiya. Matapos mapili ang armor, kinuha muli ni Seiya ang supot ng pera at tumakbo papunta sa tindahan ng pangkalahatan, binibili ang lahat ng smoke bomb at halamang gamot na makikita niya. Ipinaliwanag niya kay Rista na dahil hindi nila alam kung anong mga halimaw ang posibleng kaharapin, kailangan niyang maging lubos na handa. Naiinis na si Rista at napasigaw kay Seiya na siya ang tagapaggabay nito, at sinabi na niyang ligtas ang lugar na ito, walang mga halimaw, kaya hindi niya kailangang maging labis na maingat. Sumabat din ang batang sinina, sinabing mga slime lang naman ang nakatira rito. Nang makita niyang tila natatakot si Seiya sa mga halimaw, binigyan siya ni Nina ng isang anting-anting. Nang makumpleto na ang kanilang mga kagamitan, oras na para mangaso ng mga halimaw. Dinala ni Rista si Seiya palabas sa kapatagan, ngunit wala itong kagustuhang maghanap ng gulo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang slime. Agad nagtago si Seiya sa isang sulok upang obserbahan at suriin ang slime, dahilan para mapabuntong hininga si Rista. Sinabihan niya ito na kahit mga bata ay kayang pumatay ng ganitong klase ng slime. Pagkatapos niyang magsalita, hinugot ni Seiya ang kanyang espada at tinaga ang slime. Ang napakalakas na atake ay nagdulot ng malaking pagsabog, ngunit hindi pa siya tumigil, naniniwalang buhay pa ang slime, nagpakawala siya ng sunod-sunod na walang katapusang mga atake. Matapos makapaglabas ng lahat ng galit sa katawan, huminto na rin sa wakas si Seiya. Tinanong ni Rista kung mas kumpiyansa na ba siya ngayon, at kung ganoon, maaari na silang tumungo sa susunod na bayan. Ngunit bigla, isang napakalakas na presensya ang lumapit, dahilan para matakot si Rista. Isang seksing babae na may mga sungay ang humakbang pasulong at ipinakilala ang sarili bilang si Machina, isa sa 4 na makalangit na hari ng hukbo ng Panginoon ng mga demonyo, na ipinadala upang patayin ang bagong dating na bayani. Alam ni Machina ng eksakto ang ginawa ni Rista. Karaniwan, kapag tumatawag ng bayani, may lilitaw na palatandaan, at tiyak na pipili si Rista ng madaling lokasyon upang makapagsimula ang bayani sa pagtaas ng antas. Ang kailangan lang gawin ni Machina ay tumayo roon at hintayin silang dumating. Pinawisan ng malamig si Rista habang tinitingnan ang mga katangian ni Machina, antas 66. Delikado ito, kailangan nilang tumakas. Ngunit bago pa niya mabalaan si Seiya, nakatakbo na ito palayo.
Naguluhan si Rista at napamura sa kadali-daling humabol. Ito ang unang beses na nakakita siya ng bayani na tumakbo bago pa ang diyosa. Buong bilis siyang tumakbo kasunod ni Seiya. Bigla itong huminto, naghagis ng sunod-sunod na smoke bomb, at hinila si Rista, sabay talon upang makaiwas sa atake ni Machina. Nagpatuloy silang tumatakbo habang sinasabi ni Seiya kay Rista na kailangan nilang umurong. Naintindihan ni Rista at agad lumikha ng portal pabalik sa banal na kaharian. Mabilis na nakahabol si Machina mula sa likuran ni Rista. Sa sandaling iyon, inihagis ni Seiya ang kanyang bag sa mukha nito, saka ginamit ang kanyang Hellfire skill upang sunugin siya. Walang pinsalang naidulot iyon, syempre, ngunit nakalikha ng pagkakataon para mahila ni Seiya si Rista at tumalon silang dalawa papasok sa portal. Kahit nakatakas ang mga biktima niya, umiti ng maliwanag si Machina, ayos lang, dahil alam niyang magkikita rin silang muli. Pagkabalik nila sa silid, agad sinipa ni Seiya palabas si Rista. Pinaalalahanan siya ni Seiya na mula ngayon, magpapatuloy siya sa pagsasanay hanggang makamit ang nais niyang resulta. Hindi siya alis sa silid, kaya dapat lang na bumalik si Rista at hintayin ang kampanilya. 2 araw ang lumipas, at nakaupo pa rin si Rista sa kanyang silid, hindi makapaghintay. Hindi na siya pwedeng umupo ng walang ginagawa, kaya pumunta siya sa lugar ng mga diyosa upang hiramin ang kanyang crystal ball. Naglagay si Rista ng spell upang obserbahan ang ibang mundo, at agad lumapit ang mukha ni Machina sa screen, dahilan upang magulat siya. Alam ni Machina ng lubos na pinapanood ni Rista ang mundong ito mula sa banal na kaharian, at naghanda siya ng paraan upang mahikayat silang lumabas ni Seiya. Sinipa ni Machina ang isang lalaki sa lupa, at inanunsyo na mula ngayon, papatayin niya ang isang taga-baryo tuwing 10 minuto. Kung ayaw nilang masawi ang buong baryo, dapat silang dumiretso doon agad. Nagmadaling tumakbo si Rista upang ipaalam kay Seiya, sinasabi na nasa panganib ang baryo at hinihimok siyang iligtas ito kaagad. Ngunit siyempre, tumanggi si Seiya, sinasabing hindi pa siya sapat na handa. Pinagsabihan siya ni Rista, sinasabing hindi ganito ang dapat kumilos ng isang bayani, ang tunay na bayani ay tatakbo upang tulungan ang mga tao sa panganib. Noong panahong iyon, lumipas na ang 10 minuto. Nagsalita si Machina sa pamamagitan ng crystal ball, sinasabing ang susunod na papatayin niya ay ang ama ni Nina. Nawalan ng ulirat si Rista at sinubukang kumbinsihin si Seiya na agad na pumunta roon. Ngunit hindi siya pinansin ni Seiya at nagpatuloy sa pag-squat. Nagalit si Rista at muntik na siyang bumukas ng portal at pumunta ng mag-isa nang hinarang siya ni Seiya. Tulad ng naipaliwanag ni Rista kanina, magkaiba ang daloy ng oras sa pagitan ng banal na kaharian at ng ibang mundo. Kaya mayroon pa raw silang oras para iligtas ang mga taga-baryo, hindi kailangang magmadali. Naiintindihan ito ni Rista, ngunit ang susunod na pinili ni Machina ay ama ni Nina. Papanood na lang ba nilang mamatay siya? Nagpatuloy si Seiya sa pag-ehersisyo habang buong lakas na nakikiusap si Rista. Alam niya na takot si Seiya sa kamatayan, pero ano naman kung mamamatay siya? Babalik siya sa kanyang orihinal na mundo. Ngunit kapag namatay ang mga taga-baryo, wala nang paraan para ibalik sila kailanman. Patuloy lang si Seiya sa pag-squat nang hindi nagsasalita. Ngayon, talagang naubos na ang mga pagpipilian ni Rista. Hindi epektibo ang parehong malupit o mahinahong pananalita. Naramdaman niyang nagkamali siya ng husto sa pagtawag kay Seiya. Tunay na duwag ang bayani. Nagsimulang umiyak si Rista at papalayo na nang sa wakas ay nagsalita si Seiya. Ipinaliwanag niya na may matibay siyang dahilan sa kanyang kilos. Kung mamamatay siya ngayon, mamamatay din ang bayan at kalaunan ang buong mundo ang susunod. Kaya kailangan niyang maghanda ng lubusan upang maging sapat na malakas na manalo sa bawat laban. Nagulat si Rista nang bumalik siya at makita si Seiya na suot na ang kanyang baluti. Natapos na ba niya ang kanyang paghahanda? Agad na sinilip iyon ni Rista gamit ang kanyang mga mata at totoong-totoo nga. Hindi niya mapaniwalaan. Sa loob lamang ng 2 araw, umangat ng husto ang antas ni Seiya. Ngayon, sapat na ang kanyang lakas upang harapin si Machina. Masiglang nais ni Rista na magbukas agad ng portal diretso sa bayan upang iligtas ang lahat. Ngunit nang imungkahi niya yon, binunot ni Seiya ang kanyang kamao at sinuntok ang hangal na diyosa sa ulo. Kung lalabas sila ngayon sa bayan, siguro mamamatay si Nina at ang kanyang ama bago pa man nila sila mailigtas. Kaya kailangan nilang buksan ang portal ng mas malayo pa. Sa loob ng bayan, nakaupo si Machina at naghahagod na pakiramdam niya ay masyadong mahaba ang 10 minuto. Nagpasya siyang paikliin ang oras ng pagpatay sa 5 minuto. Habang itinaas niya ang kanyang espada upang umatake, biglang lumitaw si Seiya. Nagpadala siya ng alon ng enerhiya mula sa espada na naiiwasan ni Machina, at siya ay malakas na tumawa, niloloko si Seiya. Anong klase ng bayani ang nagtatangkang umatake ng palihim at ganito kasama ang pagkakamali? Hindi iyon gaanong pinansin ni Seiya dahil mula sa simula, ang target niya ay hindi si Machina kundi si Nina at ang kanyang ama. Pagkatapos mailigtas ni Seiya, mabilis silang tumakas.
Sinilip ni Machina ang impormasyon ni Seiya at nabigla sa laki ng pagtaas ng kanyang mga katangian sa napakaikling panahon. Hindi ito maganda. Nagpasya siyang seryosohin ang laban. Ipinakita ni Machina ang kanyang mga kalamnan, nag-transform sa isang higanting katawan at sumugod kay Seiya. Pinigil lang ni Seiya ang kanyang mga atake at pinanatili ang distansya. Sa kabila ng kanyang pagbabago, kaya pa ring sabayan ni Seiya ang kanyang bilis. Talagang delikado ito. Kailangan niyang gamitin ang kanyang huling baraha. Naramdaman ni Rista na may mali at sumigaw kay Seiya na mag-ingat. Tumawa ng baliw si Machina, sinasabing ang tunay na mandirigma ay laging may baraha sa manggas. Kasabay nito, sinaksak niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada. Mula sa kanyang tiyan, may isang kakaibang bagay na nagsimulang sumabog palabas. Namula sa takot si Rista, ito ang tunay na anyo ni Machina. Tinignan niya ang mga katangian nito, at mas nakakatakot pa kaysa dati, higit pa sa isang panginoon ng demonyo sa isang derank na mundo. Matapos makumpleto ang kanyang pagbabago, sinimulan ni Machina na pang-uuyam kay Seiya. Nakita ba niya kung ano ang kapangyarihang lampas sa kanyang pangunawa? Ipinahayag niya na papatayin niya si Seiya sa isang suntok, at sumugod ito sa kanya. Naluha si Rista, humihingi ng tawad sa pagpapalapit kay Seiya sa isang napakalakas na kalaban. Nang lumipas ang usok, sa isang paraan ay na-block ni Seiya ang atake. Agad na naintindihan ni Rista ang sitwasyon, isa lang ang posibleng paliwanag. Mas mataas ang mga katangian ni Seiya kaysa kay Machina. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang makita ang impormasyon ni Seiya na itinago nito. Hindi sumuko si Rista, ginamit ang lahat ng lakas upang tumingin hanggang halos lumabas ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita na 10 beses na mas mataas ang mga katangian ni Seiya kaysa sa dati niyang nakita. Sinimulan ni Rista na suriin ang kanyang nasaksihan. Mula nang dumating si Seiya sa mundong ito, itinago niya ang kanyang tunay na katangian. Nang una niyang makilala si Machina, maaari na sana niyang talunin ito agad, ngunit pinili niyang bumalik at mag-ensayo pa. Gaano kaya siya kaingat na tao? Hindi ma-imagine ni Rista. Lumipad si Machina pataas, naghahanda na muling umatake. Sa isang kisap mata, lumitaw si Seiya sa harap niya, dahilan upang pinawisan ng malamig si Machina. Sa puntong ito, hindi na pagpipilian ang sumuko. Hinugot ni Seiya ang kanyang espada, pinasok ng apoy ang kanyang sandata, at agad pinira-piraso si Machina. Pagkatapos humarap, dali-daling tumakbo si Rista upang pagsabihan siya sa pagtatago ng kanyang tunay na lakas mula sa kanyang kasamahan. Tumingin si Seiya kay Rista nang may paghamak, sinabing gusto niyang ipaalam sa kanya, ngunit kung makikita ni Rista ang kanyang katangian, makikita rin ito ng kalaban. Bukod pa rito, sa utak ni Rista, tiyak na mailalabas niya ang impormasyon, kaya mas mabuti nang maging maingat mula sa simula. Nagtipon ang mga taga-baryo upang pasalamatan si Seiya sa pagliligtas sa kanila, at inimbitahan siya sa isang handaan ng selebrasyon. Hindi ito pinansin ni Seiya, kinuha ang isang walis, at nagsimulang magwalis na nagdulot ng kalituhan sa lahat. Pagkatapos iwalis ang mga labi ni Machina, sinimulang sunugin ni Seiya ang mga ito gamit ang apoy, hindi lang minsan, kundi paulit-ulit. Sinunog niya ang mga labi hanggang sa maramdaman niyang sapat na, sinunog ng lubusan na pati ang bayan ay naging abo, dahilan upang mapalaya sila ni Rista at Seiya mula roon. Dumayo si Nanina at ang kanyang ama upang pasalamatan si Seiya. Wala silang maibigay kundi kaunting barya bilang kabayaran sa pagliligtas sa kanilang buhay. Tinanggap ito ni Seiya nang walang alinlangan at hinihingi pa ang higit na ikinahiya si Rista, na dali-daling nagpaalam sa ama at anak at hinila si Seiya palayo. Pagkalakad ng kaunti, nais nang pumunta ni Rista sa susunod na bayan, ngunit tumanggi si Seiya. Naniniwala siya na matapos talunin ang isa sa mga makalangit na hari, magpapadala ang Panginoon ng demonyo ng mas malalakas na kalaban, kaya babalik siya sa banal na kaharian upang mag-ensayo at maghanda ng mas lubusan. Sa kabila ng mga panghihikayat at panlilinlang ni Rista, hindi ito pinansin ni Seiya. Itinuro niya ang mukha ni Rista at idineklara na ganap itong walang silbi at hindi nakakatulong, kaya dapat na itong magbukas ng portal at bumalik na ngayon. Pagbalik sa banal na kaharian, pumunta si Rista upang muling magreklamo kay Arya. Ang bayani ay puro ehersisyo lang alam, puno ang utak niya ng wala kundi fitness. Pagkarinig nito, tumawa si Arya at pinayuhan si Rista na huwag magmadali. Pagkatapos ng lahat, hindi naman kayang mag-ensayo ng walang hanggan si Seiya, kaya dapat lang magtiyaga at maghintay. Ngayon, labis na nagmamadali si Rista. Gusto niyang tapusin agad ang misyon na ito at ma-promote bilang dakilang diyosa tulad ni Arya. Sa puntong ito, ibinahagi ni Arya ang sariling kwento kay Rista. Isa siyang diyosa na nakaligtas sa 300 mundo, ngunit nabigo sa isang mundo dahil sa sariling pagkakamali. Agad sinubukan ni Rista na aliwin si Arya, sinasabing sa 300 mundo, isang pagkabigo lang ay maliit na bagay. Ngunit hindi iyon nakikita ni Arya sa ganoong paraan. Maaaring maliit lang ito para sa kanila, ngunit para sa mga tao sa mundong iyon, napakahalaga nito.
Magtatapos na sana si Arya sa kanyang kwento at magtungo para magtimpla ng tsaa nang biglang pumasok si Seiya. Pagkakita kay Seiya, agad na lumapit si Arya upang ipakilala ang sarili at itanong ang problema niya. Ipinaliwanag ni Seiya na kahit gaano karaming sit-up o push-up ang gawin niya, hindi natataas ang kanyang antas. Nagniningning ang mga mata ni Rista sa wakas. Naabot na ni Seiya ang hangganan ng kanyang pisikal na pagsasanay. Kaya inimbitahan niya si Seiya na pumatay ng mga halimaw upang tumaas ang antas. Agad itong tumanggi, sinasabing masyadong delikado ang pakikipaglaban. Gusto niya ng ibang paraan na mas ligtas at mas epektibo. Narinig niya na kayang lumikha ni Rista ng anumang bagay sa banal na kaharian, kaya gusto niya itong gumawa ng kagamitan para sa pagsasanay. Sinubukan ni Rista na kumbinsihin si Seiya na kahit gumawa siya ng mga bagay na ito, maaabot din niya ang hangganan, gaya ng nangyari sa pisikal na pagsasanay. Kaya bakit hindi na lang mangaso ng mga halimaw upang parehong tumaas ang antas at makakuha ng karanasan sa pakikipaglaban? Hindi ba mas maganda yon? Nang makita ang kanilang pagtatalo, nagsalita si Arya. Mayroon siyang ideya para kay Seiya, kung ayaw niyang makipaglaban sa mga halimaw, maaari niyang tulungan itong mag-ensayo kasama ang mga Diyos sa banal na kaharian. Dali-daling hinila ni Rista si Arya sa isang tabi, ipinaliwanag na ipinagbabawal ang mag-ensayo ng mga tao, at bukod pa rito, wala rin sa kanila ang Diyos ng labanan. Paano nila maisasanay si Seiya? Ngumiti si Arya at tumingin sa bintana, itinuro ang isang napakamasigasig na Diyos sa malayo. Ang Diyos na binanggit ni Arya ay si Cerseus, ang Diyos ng mga espada. Lumapit si Arya kay Cerseus sa ngalan ng lahat upang humingi ng tulong, at dahil mataas ang ranggo ni Arya bilang Diyosa, hindi siya makatanggi. Ngunit nilapitan niya si Seiya na may babala, napaka-rigorous ng kanyang training, at ang isang ordinaryong tao tulad ni Seiya ay mahihirapang makasabay. Ayaw nang sayangin pa ni Seiya ang oras sa pagtatalo, kaya pumasok siya sa training ground, handa nang magsimula kaagad. Hinugot nilang parehong espada at si Cerseus ang unang umatake. Pinagmasdan ni Seiya at na-block ang bawat galaw na ikinabilib ng Diyos. Matapos ang unang araw, natapos ang session. Hindi gustong guluhin ni Rista si Seiya sa kanyang presensya, kaya hindi siya pumunta sa training ground. Sa halip, naglibot siya sa dining hall at nakatagpo si Cerseus. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tanungin kung kumusta na si Seiya. Labing bilib si Cerseus sa ipinakitang performance ni Seiya, sinasabing iba siya sa ibang bayani, mabilis siyang natuto, bagamat hindi pa rin niya maabot ang kakayahan ng Diyos. Sa ikalawang araw, muli niyang nakatagpo si Cerseus sa dining hall, ngunit sa pagkakataong ito, ganap na naiba ang hitsura nito. Hindi na siya kumpiyansa tulad ng nakaraang araw, nauutal at pinapawisan si Cerseus. Sinabi niya kay Rista na may mali sa kay Seiya, masyado itong mabilis matuto. Hindi na masyadong nagulat si Rista at ipinaliwanag na may kakayahan si Seiya na nagpapataas ng kanyang XP. Sa ikatlong araw, muling hinanap ni Rista si Cerseus. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakaupo sa gitna ng dining hall, kundi nakurap sa isang sulok. Naramdaman ni Rista na may mali, kaya lumapit siya upang magtanong, ngunit walang sinabi si Cerseus at umalis. Dumating ang ika-4 na araw. Dahil wala siyang natutunan noong nakaraang araw, espesyal na dinala ni Rista ang mga paboritong pagkain ni Cerseus, umaasang malaman pa ang progreso ni Seiya. Nang buksan niya ang pinto upang kunin ang pagkain, sa isang paraan ay nakita niyang nagtatago si Cerseus sa isang sulok, halatang natatakot. Bulong ni Cerseus sa tenga ni Rista na nabaliw na ang bayani na pinangangasiwaan niya. Kahit sinabi niya kay Seiya na sapat na ang kanilang pagsasanay, hindi siya pinakawalan ni Seiya at pinilit siyang ipagpatuloy ang training. Hindi natulog si Cerseus ng ilang araw. Hindi siya bayani, isang tagapagpataw ng parusa siya, isang super tagapagpataw ng parusa, sigaw ni Cerseus. Pagkakatapos niyang magsalita, lumitaw si Seiya sa harap nila, ikinagulat ng parehong mga Diyos. Ayaw nang sayangin pa ni Seiya ang oras at tinawag si Cerseus upang ipagpatuloy ang training ngayon. Gusto niyang dagdagan ang tindi ng pagsasanay, dahilan upang sumigaw si Cerseus sa takot. Itinapon niya ang kanyang espada, ngunit hindi pa rin pinakawalan ni Seiya. Sinubukang pigilan ni Rista si Seiya at kausapin siya, ngunit dumating si Arya upang hanapin si Rista, iniulat na tinawag siya ng Diyosa Ishtar. Walang ibang pagpipilian, iniwan ni Rista si Cerseus, umaasang makakaya nito hanggang sa kanyang pagbabalik. Pumunta si Rista sa silid ni Ishtar at iniulat ang lahat. Nang marinig niyang sumuko si Cerseus, agad na tumawa si Ishtar. Ikinuwento niya kay Rista ang isang katotohanan, ang Diyos ng espada na si Cerseus ay dating isang tao na naangat sa pagkadiyos. Matapos maging Diyos, nawala ang lahat ng alaala ng kanyang pagiging tao, ngunit ang emosyon ay nanatiling nakaukit sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Nang pilitin siya ni Seiya na magsanay hanggang sa kanyang hangganan, ang pinakamahina niyang damdamin ay tiyak na lumitaw. Ngunit sa kabila nito, tinawag ni Ishtar si Rista roon upang bigyan siya ng isang misyon.
Gusto ni Ishtar na agad na bumalik sa ibang mundo ang bayani at si Rista, dahil nasa panganib ang bayan ng Semol at doon naghihintay ang mga kasamahan ng bayani. Matapos matanggap ang utos ni Ishtar, bumalik si Rista upang tawagin si Seiya na sumama sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ito na paulit-ulit na sinasapak si Cerseus sa mukha. Hindi na pinansin ni Rista ang anumang dahilan ni Seiya sa pagkakataong ito. Determinado siyang hilahin ito kahit ano paman. Hindi tumanggi si Seiya, nakuha na niya ang lahat ng maaari mula kay Cerseus at nasa ganap na kalagayan ng kahandaan. Pagka-teleport nila sa Semol, nakita ni Rista ang mga taga-baryo na nagmamadaling lumikas. Matapos magtanong-tanong, nalaman niya na paparating ang isang hukbo ng mga undead, kaya kailangang lumikas agad ang mga tao kung nais nilang mabuhay. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Rista kay Seiya kung ano ang mga undead. Pagkaalam niyang takot ang mga ito sa holy water, dali-daling pumasok si Seiya sa isang tindahan, gusto bumili ng 1,000 bote ng holy water para sa kaligtasan, ngunit hindi kayang ibigay ng tindero ang ganong dami, na labis na ikinainis ni Seiya. Muli, kailangang mamagitan si Rista. Ang susunod nilang pupuntahan ay ang simbahan, kung saan naghihintay ang mga kasamahan ni Seiya. Dumating sila ng mabilis at agad nakilala ng sister at pari ang diyosa at lumapit upang salubungin sila. Ipinakilala nila sina Alulu at Mash na may dugo ng dragon at magiging kasamahan ni Seiya sa susunod na bahagi ng paglalakbay. Binati rin ng pari si Seiya at ipinakilala ang kanyang sarili. Walang sinabi si Seiya ngunit lumapit at ibinuhos ang holy water sa ulo ng pari na nagulat si Rista na sumigaw, tinatanong kung ano ang ginagawa ni Seiya. Agad namang nagsimulang manigarilyo ang ulo ng pari. Lumabas na isa na siyang undead na labis na ikinabilib ni na Alulu at Mash. Dali-dali silang sumugod, nais siyang labanan. Pinaalalahanan din ni Rista si Seiya na tulungan sila. Ngunit nagawa na ito ni Seiya bago pa man matapos magsalita si Rista. Nagsimulang magkalat ang katawan ng pari. Lumapit si Seiya upang suriin siya. Walang dumudugo, hindi makagalaw, ngunit buhay pa rin kaya ito ay isang undead. Sa puntong ito, tumawa ang pari ng nakakatakot. Isa siya sa mga lingkod ni Death Megla, isa sa 4 na makalangit na hari. Pagsikat ng araw bukas, isang hukbo ng 10,000 undead ang sasakop sa bayang ito. At kapag nangyari yon, kahit ang isang bayani ay hindi makatatag sa kanila. Iyon lamang ang impormasyong gusto ni Seiya mula sa kanya. Dahil undead siya at buhay pa rin sa ganitong kalagayan, nagpasya si Seiya na maging mas maingat kaysa sa normal. Nagulat si Rista at agad hinawakan ng lahat, nagmadaling lumabas ng simbahan habang sumasabog ito sa bawat kasanayan na ginamit ni Seiya. Pagkatapos nito, naging guho na ang simbahan at nawala ng malay ang sister sa tanawin. Bagamat medyo baliw, namangha si Mash sa kapangyarihan ni Seiya. Lumapit ang dalawa upang makipagkamay kay Seiya, umaasang makapagsimula silang maglakbay ng magkasama mula ngayon. Kinuha ni Seiya ang holy water mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa ulo ni Mash at Alulu. Nang walang reaksyon, sa wakas ipinakilala ni Seiya ang kanyang sarili. Ngayon, nagsimulang maging mainat sina Alulu at Mash kay Seiya, lampas na sa normal ang antas ng kanyang kabaliwan. Lumiko sila upang makita si Rista at Seiya na nakatitig sa kanila, sinusuri ang kanilang impormasyon. Gayunpaman, hindi gaanong mataas ang mga katangian ni Mash at Alulu. Inisip ni Rista na maaari pa silang mag-level up kaya hindi kailangan magmadali, ngunit hindi sumang-ayon si Seiya. Tahasang tinanggihan niya ang ideya na makipag-team sa dalawang mahihinang individual. Malinaw niyang ipinahayag ang kanyang posisyon. Masyadong mahina si Mash at Alulu at magiging pabigat lang sila kung susundan siya, kaya tiyak na hindi niya kailangan ng kanilang pagsama. Galit si Mash sa mga salitang iyon at nais umatake kay Seiya, ngunit dumating ang isang pangkat ng mga gwardiya at pinigilan sila. Nang makita na nasira ang simbahan, nagalit ang mga gwardiya at tinanong ang lahat kung ano ang nangyari. Labing-labis na pinagpapawisan si Rista, hindi alam kung paano ipaliwanag. Ngayon, nakabawi na ang sister, ngunit hindi malinaw ang kanyang alaala at bahagyang naipaliwanag lamang. Ipinaalam niya sa mga gwardiya na darating ang 10,000 undead sa lungsod pagsapit ng umaga. Ngunit sa kabutihang palad, narinig ng Diyos ang kanilang panalangin at ipinadala ang diyosa at kabalyero na nakatayo roon. Tiyak na poprotektahan nila ang bayang ito. Nang ipakilala ng sister, lumuhod ang mga gwardiya bilang paggalang kay Rista at Seiya at nanalangin kay Seiya na tulungan silang protektahan ang bayan. Hindi pinansin ni Seiya ang kanilang mga hiling, ang nais niyang malaman ay kung magkano ang babayaran sa kanya para dito. Pera. Nagulat ang kapitan at nagtanong. Kung tunay na mapapalayo ni Seiya ang hukbo ng undead, babayaran siya ng imperyo ng malaking halaga, tinatayang nasa 1,000 gintong barya. Pagkarinig nito, agad na kinuha ni Seiya ang isang form at pinapirmahan ang kabalyero. Kinuha ng kabalyero ang form at ipinaalam kay Seiya na darating pa ang humigit kumulang 200 kabalyero upang makipaglaban sa kanya.
Agad na tumanggi si Seiya, wala siyang kailangan ng mga kabalyero o kung ano paman na sumunod sa kanya. Ang kailangan nilang gawin ay manatili at protektahan ang mga taga-baryo. Pagkatapos sabihin ito, lumiko si Seiya kay Mash at pinayuhan na kung ayaw niyang umuwi, maaari siyang sumama sa mga gwardiya, ngunit tiyak na hindi siya maaaring sumunod kay Seiya. Galit na sumigaw si Mash at umalis, na ikinabahala ni Rista na baka sumugod siya sa hukbo ng undead. Hindi nag-alala si Seiya, naniniwala siyang hindi sila ganoon kabobo. At kahit pa ganoon, tatapusin niya ang lahat ng undead bago pa man sila makasugod. Pagkatapos nito, ginamit ni Seiya ang kanyang kakayahang lumipad at umangat sa himpapawid. Alam niyang hindi kayang lumipad ni Rista, kaya sinabi niya na bumalik ito sa inn at maghintay, siya ang haharap sa hukbo ng undead mag-isa. Nadama ni Rista ang pagkabasag ng kanyang dangal bilang isang diyosa, paano hindi niya alam lumipad, pansamantala lang na nasil ang kanyang mga kapangyarihan. Tumingala siya sa kalangitan at sumigaw, ini-unlock ang kanyang selyo at pinakita ang isang peres ng pakpak upang habulin si Seiya. Kakasanayan pa lang ni Seiya ang kanyang bagong kakayahan, ngunit ngayon lilipad na siya ng buong bilis. Pinilit ni Rista ng buong lakas na habulin siya, ngunit hindi pa rin makahabol, kahit na napaisip si Seiya dahil sa kanyang pagsisikap. Umikot siya pabalik, hinawakan ang kamay ni Rista at hinila siya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Walang magawa kundi tiisin ni Rista at sumigaw ng may pagkadismaya. Matapos ang ilang sandali, sa wakas ay dumating sila. Galit na pinagalitan ni Rista si Seiya, sinabing halos malagas ang mga balahibo ng kanyang banal na pakpak dahil sa kanya. Hindi pinansin ni Seiya at pinagbawalan si Rista na magsalita, naroon na sila sa itaas ng hukbo ng mga undead. Nang makita ang kanilang paradahan, nagkaroon si Seiya ng ideya kung paano agad na alisin sila. Gagamitin niya ang isang atomic bomb upang tapusin ang mga iyon. Medyo nagtaka si Rista, iniisip na ito ay isang kapangyarihan mula sa orihinal na mundo ni Seiya na hindi niya magagamit dito. Siyempre, may kahalili na agad si Seiya. Nagsagawa siya ng spell upang lumikha ng isang maliit na meteor sa itaas nila. Ang bilis ng pagbagsak at init ng maliit na meteor na ito ay kayang sunugin agad silang lahat. Nagulat si Rista, kailan nga ba naging ganito kapangyarihan ang lalaking ito? Ayaw niyang aminin. Ngunit sa katotohanan, sapat na si Seiya mag-isa. Hindi na nila kailangan sina Mash, Alulu o iba pa. Agad na pumasok sa isip ni Rista ang isang ideya. Kung ihahagis ni Seiya ang ganitong atake sa kastilyo ng demonyo ngayon, hindi ba nila agad na kontrol ang mundong ito? Naghahanda na si Seiya para sa ikalawang spell nang bigla siyang huminto, nagrereklamo na nagamit na niya ng sobra ang mana. Kaya kinailangan ni Rista na tulungan si Seiya na bumalik sa bayan. Lumapit si Alulu kay Rista upang ipaalam na tuluyan nang nawala si Mash 2 araw na ang nakalilipas. Pagkarinig nito, pinakalma ni Rista si Alulu, sinasabing hindi kailangan mag-alala. Sa kasalukuyan, tuluyang nawasak na ang hukbo ng undead, kaya minimal na ang posibilidad na magkaroon ng problema si Mash. Higit pa rito, naroon ang bayani na si Seiya, bagamat sa ngayon abala siya sa pagsasaliksik ng isang uri ng combination skill. Matapos makipag-usap kay Alulu, pumunta si Rista sa silid ni Seiya. Sa kanyang pagkabigla, nagawa na ni Seiya na lumikha ng isang platinum sword, gamit ang buhok ni Rista upang palakasin ang kapangyarihan nito. Babalang si Rista na pagalitan si Seiya nang pumasok ang landlady sa silid, may dalang package na inutusan siyang i-deliver kay Seiya. Agad binuksan ni Rista ito at nakita ang isang napakagandang salamin na maingat ang pagkakagawa. Agad nagpakita si Rista ng ilang mapang-akit na posisyon, hinahangaan ang sarili sa salamin, nang biglang nagbago ang imahe sa salamin, agad nakilala ni Alulu na si Mash iyon. Isang umuugong na boses ang nagsimulang magsalita, si Dethmegla, isa sa 4 na makalangit na hari ng hukbo ng demonyo. Noong huli, pinalad siyang makaligtas habang kinokontrol ang hukbo ng undead mula sa malayo. Ang hukbong iyon ay napakahirap likhain, ngunit walang awang winasak ni Seiya. Dahil dito, nagpasya siyang maghiganti sa kanila. Mahigpit na nakatali si Mash sa isang torture chair, ngunit nagsawa na si Dethmegla sa kanya. Nagpasya si Dethmegla na patayin si Mash sa harap nila. Hawak niya ang isang kutsilyo sa lalamunan ni Mash, binigyan siya ng ilang huling salita. Ngumiti si Mash ng walang takot o galit, hinahangaan lamang ang lakas ni Seiya. Bagamat medyo bastos, tunay ngang siya ang makapagliligtas sa mundong ito, at umaasa si Mash na ipagpapatuloy ni Seiya ang paglalakbay para sa kanya. Ngayon lamang lumapit si Seiya sa salamin. Sinabi niya kay Rista na magbukas ng portal pabalik sa Divine Realm, pagkatapos ay tumingin kay Mash at nagpasya na hayaan siyang sumama bilang tagadala ng kanyang kagamitan. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Dethmegla. Ano ang kanilang sinusubukan? Nag-uusap lang sila sa pamamagitan ng salamin, hindi kailanman maililigtas ni Seiya si Mash. Hindi pinansin ni Seiya at hinugot ang kanyang espada, agad na pinutol ang kamay ni Dethmegla. Sa pagkagulat ni Rista, mula pa noong insidente kay Nina at sa kanyang ama bilang bihag, inihanda na ni Seiya ang sarili para sa katulad na sitwasyon.
Ngayon kaya na niyang putulin ang mismong espasyo. Pagkatapos putulin, agad na itinutulak ni Sia si Rista sa portal pabalik sa Divine Realm. Sa loob ng 10 segundo, patatayuin ni Dethmegla si Mash. Iba ang daloy ng oras sa pagitan ng Divine Realm at ng ibang mundo, kaya mayroon silang 15 minuto upang iligtas si Mash mula sa kanya. Pumunta si Sia upang hanapin ang Diyosa Ishtar, hiningi sa kanya na tukuyin ang lokasyon ni Mash. Bagamat labis na pagtulong sa mga tao ay lumalabag sa mga patakaran, naisip na ni Sia kung paano baluktutin ang mga patakaran para sa kanya. Kaya masayang sumunod si Ishtar. Matapos malaman ang eksaktong lokasyon ni Dethmegla, hiniling ni Sia kay Rista na magbukas ng portal mismo sa harap niya, pagkatapos ay inatasan siya ng isang gawain. Pagbukas ng portal, agad na dumaan si Sia, pinaputok ang apoy sa mukha ni Dethmegla at itinutulak siya pabalik. Samantala, nagmadaling tumakbo si Rista upang gumamit ng healing magic kay Mash. Habang ginagawa ito, pinananatili niyang nakatingin sa sitwasyon ni Sia. Sa puntong ito, tinawag ni Dethmegla ang isang itim na nilalang. Ito ang Dark Furus, ang pinakamalakas na fire type na halimaw. Namutla ang mukha ni Rista habang mabilis na tinitingnan ang impormasyon nito. Ang halimaw na ito ay may 100,000 defense points at matibay laban sa karamihan ng mga attributes, tanging yelo lamang ang makakapasok dito. Pagkarinig nito, malakas na tumawa si Dethmegla. Pinanood niya ang buong laban ni Sia kay Mashina. Matapos malaman na gumagamit si Sia ng fire magic, inihanda niya ang halimaw na ito upang labanan siya. Paano nga ba ito mapapatalo ni Sia? Ngumiti si Sia at inilagay ang kanyang espada sa sheath, sinasabing palagi siyang nasa estado ng ganap na kahandaan. Pagkatapos, sumugod siya at sinuntok ang halimaw sa tiyan. Nainis si Dethmegla at pinuno ang buong kapangyarihan sa apoy, nais sunugin si Sia sa isang hampas pa. Hindi umatras si Sia kundi nakipaglaban ng mano-mano. Sa isang karaniwang suntok lamang, hindi makapaniwala si Dethmegla na nablock ito ni Sia. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Agad na nagsimulang magyelo ang kamay ng halimaw. Nagulat si Dethmegla. Paano nagagamit ni Sia ang ice power? Ang apoy at yelo ay malinaw na magkasalungat. Ngayon lamang niya napansin ang singsing sa kamay ni Sia. Nalaman din ni Rista, pinagsama ni Sia ang mga ito mula sa kanyang bulsa. Kinuha ni Sia ang ilang higit pang singsing, inihanda para sa lahat ng sitwasyon. Hindi lamang yelo, nilikha rin niya ang kadiliman, liwanag, kidlat, lupa, at dahon, bawat uri na may isip. Hindi pa rin makapaniwala si Dethmegla. Kahit magamit ni Sia ang ice magic, sa 100,000 defense points, kaya pa rin itong tiisin ang halimaw niya. Ngunit kasama rin ito sa kalkulasyon ni Sia. Ang kasalungat ng yelo ay apoy, at kasalukuyang nagyelo ang halimaw. Kailangan na lamang ni Sia na maghatid ng isa pang makapangyarihang fire attack, at tiyak na magiging kanya ang tagumpay. Hinugot ni Sia ang kanyang espada at sumugod, tinusok ang halimaw sa dibdib. Nagsimulang magkalat ang katawan nito, ikinagulat si Dethmegla. Sa puntong ito, wala na siyang natitirang baraha upang gamitin. Lumapit si Sia sa kanya, at agad na naintindihan ni Rista ang kanyang layunin, tinulungan si Mash na makalabas kaagad. Ang napakalaking kastilyo ay ngayoy puno lamang ng mga desperadong sigaw ng Heavenly King na si Dethmegla. Dinala si Mash pabalik sa inn upang magpahinga, habang nakatayo si Alulu sa tabi niya na malungkot. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Mash, nakatingin sa Rista at Alulu na tila naguguluhan. Agad ipinaliwanag ni Rista sa kanya na tinalo ni Sia si Dethmegla, at dinala niya si Mash palabas ng kastilyo nang siya'y nahimatay. Dumating noon si Sia dala ang isang bag na inilagay niya sa mesa. Sinabi niya kay Mash at Alulu na mabilis na maghanda mula ngayon. Pahihintulutan niya ang dalawang bata na dalhin ang kanyang kagamitan. Nagalak si Alulu dahil karangalan ang magdala ng kagamitan para sa bayani, ngunit mahigpit na hinawakan ni Mash ang kumot sa kama. Matapos ang mga nangyari, napagtanto ni Mash ang maraming bagay, ang pinakamahalaga ay kulang ang kanyang power level, kaya agad siyang lumuhod at nakiusap kay Sia na turuan siya. Hindi pumayag ni Sia ngunit hindi rin tumanggi, basta dalhin ni Mash ang kanyang kagamitan, maaari siyang gawin ang anumang nais niya. Babalang sumugod si Sia, hinarang siya ni Mash. Bilang pasasalamat, gusto ni Mash at Alulu na dalhin muna si Sia sa yungib ng dragon. 16 na taon na ang nakalipas, kumalat ang alamat sa nayon kung saan ipinanganak si Mash. Bumaba ang isang dragon mula sa langit, dala si Mash at Alulu. Sinabi ng mga taga-nayon kay Mash na may selyo roon, at kung darating ang ipinropesang bayani kasama sina Mash at Alulu, maaaring basagin ang selyo, at makakakuha si Sia ng isang alamat na sandata na kayang talunin ang sinumang kaaway. Pagkarinig tungkol sa alamat na sandata, kumislap ang mga mata ni Rista. Agad siyang nagmadaling lapitan si Sia, at nakiusap na pumunta siya roon kasama ang mga bata. Agad na tumanggi si Sia, sinasabing may iba pa siyang pupuntahan muna. Nagbukas si Rista ng portal upang dalhin si Sia pabalik sa Divine Realm, at sa pagkakataong ito, sumama sina Mash at Alulu.
Ito ang kanilang unang pagkakataon sa Divine Realm, kaya labis silang nasasabik, humihingi ng pahintulot kay Seiya na maglibot ng kaunti, ngunit hinawakan sila ni Seiya, sinasabing wala silang oras para doon. Magkasama silang pumunta sa dining hall. Lumilingon si Rista sa kaliwa at kanan, ngunit hindi makita si Cerseus saan man, lumalabas na nakasuot siya ng apron at nagbebake. Pagkakita kay Rista, agad siyang nagtangkang itago ang sarili. Ngunit paano siya makakatakas sa pansin ni Seiya? Nang tanungin ni Rista kung ano ang ginagawa niya roon, nagbigay ng palusot si Cerseus na iniwan niya ang espada at lumipat sa pagbebake. Hindi pinansin ni Seiya ang kanyang hobby. Itinuro niya ang espada sa mukha ni Cerseus, gusto niyang bumalik ito sa kanyang pangunahing tungkulin. Sumigaw si Cerseus sa takot at tumangging magsanay pa ng sinuman. Ngunit nang itulak ni Rista si Mash pasulong, agad na nagbago ang ugali ni Cerseus. Masyadong mahina ang stats ni Mash, mas mahina kaysa kay Cerseus, kaya siya ay malakas na tumawa at pumayag na turuan si Mash. Si Alulu ay sasailalim sa ibang training course. Dinala ni Rista siya upang makilala ang fire goddess na si Hestiaca. Ang pagtulong sa mga tao na iligtas ang mundo ay tungkulin ng mga Diyos, kaya hindi maaring tumanggi si Hestiaca kay Rista. Matapos ayusin ang dalawa, umalis sina Seiya at Rista. Sunod, gusto ni Seiya na humanap ng isang taong magtuturo sa kanya. Pagkarinig nito, tahimik na isinumpa ni Rista si Seiya sa ginawa niya. Sino ba ang gustong turuan siya? Habang malalim sa pag-isip, nabangga ni Rista ang isang napakalaking chest, si Valkyrie, ang goddess of destruction. Agad siyang hinawakan ni Valkyrie sa kwelyo at binantaan, paanong ang isang third-rank goddess ang hahadlang sa aking daraanan? Takot na humingi ng tawad si Rista kay Valkyrie. Pagkatapos, sinimulan siyang biruin ni Valkyrie ng kaunti. Nang matapos ang biruan, handa na siyang umalis. Bagamat ayaw aminin ni Seiya, kinailangan niyang sabihin kay Rista na naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan mula kay Valkyrie. Ito ay totoo dahil ayon sa kaalaman ni Rista, siya ang pinakamalakas na goddess sa Divine Realm. Pinayuhan din ni Rista si Seiya na huwag mangarap na hihingin kay Valkyrie na turuan siya dahil papatayin ng Valkyrie ang sinumang ordinaryong tao na mangahas na kausapin siya. Bago pa man matapos ang sinabi ni Rista, tumakbo na si Seiya upang hilingin kay Valkyrie na turuan siya. Ang bastos na asal ni Seiya ay labis na ikinagalit ni Valkyrie. Sinubukan ni Rista na humingi ng tawad kay Valkyrie, ngunit hindi ito pinansin, huli na ang lahat ng paghingi ng tawad, at papatayin niya si Seiya doon mismo. Ngunit bago siya kumilos, lumitaw ang goddess Arya at humingi ng paumanhin kay Valkyrie para kay Seiya. Dahil mataas rin ang ranggo ni Arya, ayaw ni Valkyrie na magpakahirap. Ngunit kapalit nito, gusto niyang payagan si Arya na malayang hawakan ang kanyang dibdib. Napilitan si Arya na pumayag. Matapos umalis si Valkyrie, hinarap ni Arya si Seiya upang pagsabihan siya. Nang malaman na gusto niyang may magturo sa kanya, tinawag ni Arya si Seiya upang sumama sa kanya. Dinala niya si Seiya upang makilala si Adanela, ang goddess of war, at hilingin na turuan si Seiya. Turuan ng isang tao. Tumawa ng malakas si Adanela. Mukhang masaya yon. Sa isang kisap mata, lumitaw si Adanela sa likod ni Seiya, sinasabi sa kanya na mayroon lamang siyang isang galaw. Napakabilis ng galaw na ito, mas mabilis kaysa sa bilis na kayang makita ng ordinaryong mata ng tao. Matututuhan kaya ito ni Seiya? Tinanggap niya ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Nagsimula ang unang araw ng pag-aaral. Karaniwan, nagdala si Rista ng pagkain para sa lahat. Maayos si Mash, mahusay si Alulu sa goddess na si Hestiaca, at sa wakas, pumunta si Rista sa lugar ng training ni Seiya, kung saan nakita niyang nakaupo si Adanela sa tabi ng pader. Nang tanungin, namula ang mukha ni Adanela at habang tumatawa, ipinaliwanag niyang kailangan niyang aminin na kakaunti ang kakaibang aspeto ng hero na ito, ngunit nakakatawang turuan siya. Sa ikalawang araw ng training, nang dinalhan ni Rista ng pagkain, nakita niyang nakaupo na sa kantina sina Mash at Seiya. Tinawag ni Mash si Seiya, gusto niyang matuto ng higit pa mula sa kanya. Natapos na ni Seiya ang kanyang ginagawa, kaya tumayo siya upang umalis habang umupo si Rista upang tanungin si Mash kung ano ang itinuro sa kanya ni Seiya. Siyempre, lahat iyon ay teorya tungkol sa pagiging labis na maingat. Dumating ang ikatlo at huling araw ng training. Matapos ang sesyon, dumating si Rista upang sunduin si Mash, naghahanda ng bumalik sa ibang mundo. Matapos ang training kay Cerseus, tumaas ng husto ang level ni Mash, ngunit si Alulu ay hindi umunlad kahit kaunti. Sa puntong iyon, tinawag si Rista ni Hestiaca para sa isang pribadong usapan, ipinaalam sa kanya na walang talento si Alulu sa mahika, kaya mas mabuti kung susuko na siya ng maaga. Pagkatapos sunduin ang dalawang bata, bumalik si Rista upang hanapin si Seiya. Naghihintay pa rin si Seiya upang makita kung ano ang ibibigay sa kanya ni Adanela. Mula sa malayo, lumapit si Adanela na nakasuot ng bestida, nakangiti na kumikikislap ang mga mata, tumatakbo patungo kay Seiya. Lubos na naiba ang hitsura niya kumpara 3 araw na ang nakalipas, kaya namangha si Rista.
Gaano nga ba kakaakit-akit ang babaeng ito? Binigyan ni Adanela si Saya ng cake na ginawa niya ng buong puso. Matapang na tinanggihan ni Saya at umalis na ikinagalit ni Adanela. Sinimulan niyang guluhin ang Divine Realm. Sumigaw si Rista para ayusin ni Saya ang problemang ginawa niya, ngunit hindi ito pinansin at pumasok siya sa portal ng teleportasyon. Ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Dragon's Cave. Habang naglalakad, nagpraktis si Alulu ng apoy na mahika. Kung may lalabas na halimaw, gusto niyang tulungan si Saya. Agad itong tinanggihan ni Saya, sinabing ang trabaho ni Alulu ay magdala ng kagamitan at hindi niya dapat alalahanin ang iba pa. Bigla namang lumitaw ang isang Orsi. Bumunot ng espada si Mash, handang lumaban, nang isang Firebird ang dumapo mula sa langit at sinunog ang Orsi. Ito ang bagong kakayahan ni Saya, ang pagsumo ng Firebird na may saklaw na 50 metro. Anumang halimaw sa loob ng saklaw na ito ay target nito. Lumabas ang ilang alon pa ng mga halimaw na lahat ay nawasak ng Firebird. Dumating ang grupo sa isang bayan upang bumili ng karagdagang kagamitan. Upang makapasok sa kuweba, kailangan nila ng mga sulo. Dito tinest ni Saya si Mash, tinanong kung ilan ang dapat nilang bilhin. May kumpiyansang sumagot si Mash, 50. Mali, 500, mabilis na sumingit si Rista. Sapat na ang 5, mga bata. Matapos bumili ng mga sulo, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sa puntong ito, biglang kumislap ang mga kamay ni Alulu at Mash, tanda na malapit na sila sa kuweba ng dragon. Di nagtagal, natagpuan ng grupo ang pasukan. Pinangunahan ni Saya ang lahat sa loob. Sa harap nila ay isang malaking pinto na may 2 bakas ng kamay. Agad na naunawaan ni Mash at Alulu. Pupunta na sana sila upang basagin ang selyo nang biglang ibinunot ni Saya ang kanyang espada. Hindi na kailangan ang ganitong komplikasyon sa kanyang ultra-mabilis na mga hampas. Nilusob ni Saya ang pinto at tumalon sa loob. Wala sa loob kundi isang pedestal. Pagpasok ng grupo, agad itong lumiwanag, iniimbitahan silang tumayo sa nagliliwanag na pedestal upang mailipat sa nayon ng dragon. Gusto ni Rista na agad tumalon, ngunit hinarang siya ni Saya. Ipinwesto niya muna ang bato bilang dumi upang suriin. Matapos makumpirma na walang bitag, pinahintulutan ni Saya ang lahat na mag-teleport ng sabay. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang dragon tao na nagpakilala bilang Lagos at binati ang mga ito sa nayon ng dragon. Nagsilbi rin si Lagos bilang gabay ng grupo, ipinaliwanag ang kasaysayan ng nayon habang naglalakad. Pinangunahan sila ni Lagos kay inang dragon na si Lavi, na tinawag si Mash at tinuruan siyang mag-transform bilang isang dragong tao. Sa ganitong paraan, maaari pang 10 beses na tumaas ang lakas ni Mash. Si Alulu ay nasasabik din at nais na turuan siya ni Lavi, ngunit tumanggi ang ina dragon, sinabing may mas mahalagang misyon si Alulu. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay, magiging sukdulang sandata si Alulu para talunin ng bida ang Demon Lord. Nang makita ang lahat na naguguluhan pa rin, ipinaliwanag ni Lavi ng mas detalyado. Ayon sa alamat, kapag ipinanganak ang isang dragon sa anyong tao at nagsakripisyo ng kanyang buhay, lilitaw ang sukdulang espada. Agad na tumanggi si Mash, hindi niya nais na mamatay ang kaibigan niyang si Alulu. Hindi pinansin ni Lavi ang pagtutol nila at ipinaalala sa kanila na sa kasalukuyan, 70% ng mundo ay nasa ilalim ng hukbo ng Demon Lord. Lakad-lakad sila kung saan nila nais, pinapatay ang mga tao roon, na karamihan ay sa maliliit na nayon na lang natitira. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, malapit ng ganap na makontrol ng mga demonyo ang mundo. Ang tanging paraan upang iligtas ang mundo ay talunin ang Demon Lord. Lumiko si Lavi upang humanga kay Alulu, sinasabing labis siyang humahanga sa kanya. Si Alulu ang sukdulang espada, ang sandata na sa hinaharap ay papatay sa Demon Lord. Nang marinig ang sinabi ni Lavi, yumuko ang iba pang mga dragon human, nagpapakita ng paggalang kay Alulu. Nagawa na ni Lavi ang kanyang desisyon. Ngayon na narito ang bida, gaganapin nila ang seremonya ng sword offering sa gabing iyon. Kaya dapat gugulin ni Alulu ang kanyang huling sandali kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang lumalabas sila ng palasyo, lumingon si Mash upang tanungin si Alulu kung talagang nais niyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang mundo. Malungkot ang tingin ni Alulu, ngunit sinubukan pa ring sagutin si Mash, sinasabing matagal na niyang inaasam na maging kapaki-pakinabang. Ngayon na dumating ang pagkakataon, magiging espada siya upang iligtas ang mundong ito. Lumingon si Rista upang hanapin si Saya, ngunit matagal na itong namimili sa isang kalapit na tindahan. Galit niyang tinanong kung paano pa siya makapamimili sa oras na ito, dapat ay iniisip niya man lang si Alulu. Sumagot si Saya na kung iyon ang kailangan gawin ni Alulu, wala na siyang ibang sasabihin sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Alulu nang marinig ang mga salitang iyon, at agad siyang lumingon at umalis. Nang gabing iyon, ginanap ang isang piging sa kastilyo ni Lavi. Tinuring na VIP bisita ang grupo ni Saya, at 2 batang dragon na babae ang nagdala ng cookies kay Rista. Kinailangan niyang pukawin si Saya ng matagal bago siya kumain ng isa upang mapasaya sila.
Pagkaingat niyang inilagay ito sa bibig, biglang namatay ang ilaw sa silid. Dumating na ang kritikal na sandali. Si Alulu, suot ang isang engrandeng kasuotan, ay dinala ng mga Dragon Guard sa isang bangin. Ayon sa kaalaman ni Lavi, ito ang Dragon Abyss, itinatag ng unang Dragon Emperor. Sa pamamagitan ng pagtalon pababa, ang dugo at laman ni Alulu ay magiging ultimate sword. Nakatayo sa bangin, lumingon si Alulu kay Mash at Mumiti. Muling makikita niya sila sa lalong madaling panahon. Umaasa siya na kapag naging espada na siya, si Saya man lang ang maglilinis sa kanya ng regular upang hindi siya kalawangin. Nang marinig ang mga salitang ito, napasakit ang puso ni Mash. Hindi na niya matiis at nais niyang iligtas si Alulu. Ngunit pinigilan siya ng dalawang Dragon Guard. Sa bangin, nagsisimula ng magpakita ng takot si Alulu. Nang makita ito, inutusan ni Lavi ang mga Dragon Guard na tulungan si Alulu na tapusin ang ritual. Sa kabila ng babala ni Rista, ang lahat ng dragon ay sumisigaw ng pangalan ng banal na espada. Hindi inaalintana ang damdamin ni Alulu. Naabot na ni Alulu ang dulo ng bangin at hindi na makakabalik habang patuloy na sumusulong ang dalawang Dragon Guard. Biglang lumitaw si Saya sa likod nila, tinadyak ang parehong guard pabalik kay Lavi. Huminga si Saya at sinabi kay Alulu na malinaw niyang sinabi kanina hapon na wala na siyang sasabihin. Ngunit paano naging napakabobo ni Alulu na hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin? Kung magiging espada si Alulu, paano niya dadalhin ang kanyang kagamitan? Pagkarinig nito, agad na tumawa si Rista. Naguguluhan si Lavi at mumiti si Rista habang ipinahayag sa kanya na ang mga ito ay mga bayani na ipinadala upang iligtas ang mundong ito sa anumang paraan. Hindi nila kailanman hahayaan na mamatay ang kanilang kasama. Sa kabila nito, ayaw pa rin makinig ni Lavi. Ipinababa niya ang ulo at nagdadalamhati, sinasabi na ang mga bayani at Diyosa ay iniisip lamang ang kanilang sarili, hindi ang kanyang lahi. Tunay na nagalit si Mash sa mga salitang iyon. Nag-transform siya bilang Dragon Human at tinulak ang dalawang guard, nais na hampasin si Lavi para makaisip, ngunit bigla siyang bumagsak. Bumagsak din si Rista. Tumawa ng malakas si Lavi, sinasabi na mainat siya at inasahan na mangyayari ito kaya hinalo niya ang kanilang inumin ng paralisis na lason. Gusto niyang ipagpatuloy ang ritual, ngunit sa somehow, hindi na apektuhan si Saya. Ngumiti si Saya at tinawag itong isang pambata na panlilinlang, hindi niya kailanman kakain mula sa mga bayawak. Dahil hindi umubra ang pamamaraang ito, isa na lang ang natitirang opsyon. Nag-transform si Lavi bilang isang higanteng dragon at lumipad sa harap ni Saya. Nabuo ang pawis ni Rista nang tiningnan niya ang stats ni Lavi, labis na mataas ang kalusugan at ganap na depensa. Nanatiling kalmado si Saya at lumingon kay Mash, tinatanong kung saang compartment ang mga armas. Mula sa kanyang bag, hinugot ni Saya ang isang itim na espada. Pagtingin lamang nito, nanginginig si Lavi sa takot sapagkat ito ay ang Dragon Slaying Sword. Namangha si Mash at Rista, paano nagkaroon si Saya ng ganoong espada? Siyempre, ito ay dahil sa kanyang masusing paghahanda. Mula noong malaman niyang pupunta sila sa Dragon's Cave, isinasaalang-alang na ni Saya ang posibilidad na makipaglaban sa isang dragon, kaya inihanda na niya ang espada ng maaga. Tungkol naman sa pinagmulan nito, ginamit ni Saya ang buhok ni Mash, Alulu, at Rista para likhain ng espada. Nagmadali si Saya na umatake kay Lavi. Sa tulong ng tunay na Dragon Slaying Sword, nagawa niyang saktan si Lavi. Tumawa ng malakas si Lavi, pinaalalahanan si Saya muli na, tulad ng sinabi niya, siya ay isang maingat na tao. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumiwanag ang kwelyo ni Alulu at bumagsak ang bata sa sakit. Ito ay isang prison collar nang ma-activate ang sumpa. May 3 minuto lamang si Alulu upang iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang mamatay, kailangan na lamang nila siyang ihagis sa bangin upang kumpletuhin ang ritual. Lumingon si Saya upang tingnan si Alulu, at saka pinaalalahanan si Lavi na kung hindi siya kakampi ng Demon Lord, ito na ang huling pagkakataon niya para alisin ang sumpa kay Alulu. Siyempre, hindi siya nakinig. Kaya wala nang dahilan si Saya para humawak pa. Nagpabuga siya ng agos ng apoy na, sa isang galaw lamang, ay kinuha ang higit sa kalahati ng kalusugan ni Lavi. Ngunit hindi pa rin siya umatras. Bagamat napakalakas ng hero, tiwala si Lavi na aabutin ng higit sa 3 minuto para talunin siya. Pagkatapos, nagsimulang lumiit si Lavi at pumasok sa isang defensive state. Nang makita ito, agad na kumilos si Saya, kumuha ng isang bag at ibinuhos ang laman nito sa kanyang bibig at mumunguya. Ito ay mga speed seeds, sa kanilang tulong, tataas ng husto ang bilis ni Saya. Hindi pa yun lahat. Kumuha si Saya ng isa pang Dragon Slaying Sword. Pinagsama ang dalawa, kayang patayin ni Saya si Lavi bago dumating ang huling 3 minuto ni Alulu. Handa na ang lahat. Nagmadali si Saya na umatake ng tuloy-tuloy. Patuloy na ina-update ni Rista ang sitwasyon, ngunit hindi maganda, sobrang taas ng depensa ni Lavi. Kahit paulit-ulit na sinusugat ni Saya, halos walang nabawas sa kalusugan ni Lavi.
Sa natitirang 1 minuto, tumawa si Lavi at pinaalalahanan si Saya na tigilan na ang walang saysay na labanan. Patuloy pa rin si Saya sa pag-atake at pinagtawanan siya ng may pangungutya. At tinatawag mo ang sarili mong maingat. Dahil sa pahayag na yon, napagtanto ni Lavi na unti-unti na siyang itinutulak sa gilid ng bangin. Nakayanan ni Rista na tumayo at pinaalalahanan si Lavi na alisin ang sumpa kay Alulu. At doon nahihinto ang lahat. Mahigpit na pumikit si Lavi at sumigaw na tinanggal na niya ito. Sa sandaling tumigil si Saya sa pag-atake, pinaputok niya ang apoy kay Saya. Agad na tumugon si Saya gamit ang isang palo ng espada, itinutulak si Lavi palayo sa bangin. Sa kabutihang palad, may pakpak pa siya para mailigtas ang sarili, kaya nanatili ang kanyang kumpiyansa. Ngunit kahit gaano siya kumalampag ng pakpak, hindi niya kayang lumipad pataas. Napaluhod si Lavi sa pawis at laking gulat nang tingnan niya ang sarili. Ang kanyang mga pakpak ay ganap nang nagwasak. Diretso siyang bumagsak sa bangin. Doon lamang dinala ni Sia si Alulu pabalik kay Rista. Sa puntong ito, mausisang tinanong ni Rista si Sia kung kailan niya winasak ang mga pakpak ni Lavi. Siyempre, bago pa man siya nagpatigas. Handa si Sia sa bawat posibleng sitwasyon. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang sumulpot mula sa Dragon Abyss. Mula sa ilalim, lumipad pataas ang Holy Sword, ikinagulat ng lahat. Bagaman nakuha na nila ang Holy Sword, hindi pa rin mapalagay si Lagos dahil patay na ang kanilang pinuno, si Lavi. Nang marinig ito, agad natapik ni Seiya ang balikat niya at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pagmanipula ng isip. Sa kabutihang palad, mayroon na silang espada para wasakin ang Demon Lord, kaya ang sakripisyo ni Lavi ay ganap na makatwiran. Ngayon ay oras na para tapusin ang kongreso. Nag-teleport ang grupo pabalik sa Dragon's Cave. Sa puntong ito, tinawag ni Rista si Namash at Alulu na hintayin siya sa pasukan ng kuweba dahil may ilang pribadong usapin siyang kailangan talakayin kay Saya. Pagkatapos umalis ng dalawang bata, sumigaw si Rista sa harap ni Saya, sinisisi siya sa kanyang lakas loob na hilahin ang kanyang buhok ng walang pahintulot. Hindi ito pinansin ni Saya at papalabas na sana siya nang muling pigilan siya ni Rista tungkol sa Holy Sword. Ang espada na kakakakuha lang niya ay hindi talaga isang Holy Sword. Kung alam na ni Rista ito, wala nang itinatago si Saya. Ngayon lang niya niloko ang tribo ng dragon. Ang hawak niyang espada ay isa lamang sa mga inihanda niya ng maaga. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Rista na kayang patayin ang Demon Lord. Ang Holy Sword lang ang tanging sandata na makakagawa nito. Hindi ganoon iniisip ni Saya. Kung hindi sa ganitong paraan, may iba pang paraan. Lahat ay magiging maayos. Kasunod nito, tinawag ni Saya si Alulu para umalis sa kuweba kasama siya. Pagdating nila sa pasukan, nakita nila sina Alulu at Mash na natakot. Sa harap ng kuweba ay isang grupo ng mga gwardiya, tila ipinadala upang patayin sina Rista at Saya sa utos ng isang tao. Lumapit ang kapitan ng mga sundalo upang batiin ang lahat at ipinaalam na ang Night Squad na pinamumunuan ni Rosalia ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw sa Fort Ogla. Inaasahan niya na pupunta ang hero at ang diyosa upang iligtas sila. Napabuntong hininga si Rista nang marinig ito, sana man lang hayaan muna silang magpahinga ng kaunti. Ngunit nais ng kapitan na agad silang umalis, natatakot na hindi sila makakarating sa oras upang tumulong. Personal niyang ihahatid sina Saya at Rista doon. Hindi na kailangan, sabi ni Saya habang lumilipad pataas. Isang normal na tao na marunong lumipad. Totoo nga, siya ang hero, sigaw ng mga sundalo sa paghanga. Sa kapangyarihan ng hero, tiyak niyang mapapatalo si Beelzebub. Nang magtanong si Rista tungkol sa pangalang ito, ipinaliwanag ng kapitan ng higit pa. Isa itong halimaw na hugis langaw na nangunguna sa ibang mga langaw sa pag-atake sa Fort Ogla. Sapat na ang impormasyong iyon. Tinawag ni Saya si Mash na sumama sa kanya habang si Alulu ay sasama kay Rista. Sama-samang lumipad ang grupo patungo sa Fort Ogla. Habang lumilipad, bigla nilang napansin ang isang madilim na ulap. Namangha si Rista nang bigla niyang maunawaan na iyon ang hukbo ng mga langaw ni Beelzebub. Nagtago ang grupo sa isang sulok upang magmasid. Ang mga langaw na ito ay lahat higit sa antas 30, mas matindi kaysa sa mga undead, tinaya ni Saya. Bigla, sumalubong ang tinig ni Beelzebub. Sa gilid ng kagubatan, desperadong nakikipaglaban ang mga sundalo laban sa hukbo ng mga langaw. Sinuri ni Rista ang mga estadistika ni Beelzebub. Hindi siya isa sa 4 na Heavenly Kings, ngunit ang kanyang bilis ay labis na abnormal. Ang kanyang hukbo ng mga langaw ay napakalakas at malupit. Sa utos ni Beelzebub, kanilang hinahawi ang mga sundalo pataas, pagkatapos ay ibinabagsak upang gumuho ang kanilang mga buto at laman. Habang pinapanood ang eksenang ito, malakas na tumawa si Beelzebub, ipinahayag na papatayin niya ang lahat hanggang sa dumating ang hero. Ngayon naintindihan ni Saya kung bakit hindi pa bumagsak ang Fort Ogla, sinubukan siya nitong lokohin palabas. Matapos umalis si Beelzebub, lumapit si Saya sa mga sundalo.
Agad na nakilala ni Rosalia, halos hindi makita, ang hero na si Saya. Pinabilis niya ang kanyang mga sundalo na maghanda para sa kontra-atake, ngunit pinigilan siya ni Carlo. Masyadong marami pa ang nasugatan, kaya hiningi niya kay Rosalia na huwag magpadalos-dalos. Nang makita ang punto niya, inimbitahan ni Rosalia ang grupo ni Saya sa Fort Ogla upang talakayin ang estratehiya. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Carlo ang sitwasyon kay Saya. Lahat ng ginawa ni Beelzebub ay para iloko si Saya palabas. Kahit na winasak niya ang fort, hindi siya makakausad ng mas malalim sa imperyo dahil kung lalampas pa siya, agad siyang papatayin ng pinakadakilang general ng imperyo. Napaisip si Saya, kung napakalakas ng general na ito, bakit hindi niya inililigtas ang mundo? Dapat may dahilan, ngunit hindi malinaw kung ano yon. Ang dakilang general ay nakatali at hindi makalabas ng kabisera. Dinala ni Carlo ang lahat sa meeting room. Bago magsimula ang pulong, kailangan ni Saya tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sumunod ang serye ng mga posibilidad na inasahan ni Saya, mga nagtatagong halimaw, isang kastilyong may bitag, mga espiya. Matapos suriin ang lahat at walang natagpo ang problema, nagalit si Rosalia at sinabi na tigilan na ang kalokohan. Wala nang kailangan pang pulong. Siya at ang hero ay direktang lalaban sa mga demonyo. Sang-ayon si Saya, ngunit sa unang bahagi lamang, wala nang pulong. Nagpasya si Saya na lisanin ang lugar na ito at bumalik sa Divine Realm upang mas mag-ensayo, kabilang ang pagpapagsanay sa buong grupo. Naninanga si Rosalia. Abandonahin ba siya ni Saya? Dito nagsalita si Rista upang ipagtanggol si Saya, ipinaliwanag na iba ang oras sa Divine Realm kumpara dito, kaya hindi nila kailangang mag-alala. Dumirekta ang pansin ni Rosalia kay Rista. Kung kailangan ni Saya ng mas maraming training, maaari namang makipaglaban ang Diyosa sa kanyang tabi. Agad nitong tinanggihan ni Saya ang ideya, sinabing maaaring may titulo si Rista bilang Diyosa, ngunit wala siyang silbi at hindi makakagawa ng anuman. Ang tanging opsyon ay maghintay sila rito habang siya ay bumabalik upang mag-ensayo pa. Naobserbahan na niya ang kawan ng mga langgam at sa kasalukuyan ay walang pagkakataon ng tagumpay. Matapos makita ito, nanlumo si Rosalia at sumigaw kay Saya, tinawag siyang uri ng malamig na hero na nanonood lamang sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Maninindigan si Saya ng kalmado at tumugon, kung alam mo nang walang pagkakataon, ang mabilisang paglusob ay isang napakatanga na aksyon. Sa ganitong sitwasyon, dapat kalmado mong kalkulahin ang susunod na hakbang. Itinuro siya ni Rosalia, inaakusahan siya ng pagiging duwag. Narinig ito, nagsalita rin si Rista upang ipagtanggol siya, sinabing labis lang ang kanyang pagiging maingat. Ngunit sa katunayan, ang maingat na katangiang ito ang nagpatulong sa kanila na manalo sa maraming labanan na. Umaasa si Rista na maghihintay si Rosalia ng kaunti hanggang sa bumalik si Saya. Narinig ito, tumalikod si Rosalia upang pagalitan si Rista. Ano nang alam ng isang immortal na Diyosa tungkol sa buhay at kamatayan? 100 sundalo niya ang namatay, paano maintindihan ito ni Rista? Biglang nagsalita si Saya bilang rebutal, ang pumatay sa kanila ay si Rosalia mismo, dahil sa kawalan niya ng estratehiya, pinangunahan niya ang mga ito sa kanilang kamatayan. Galit na galit si Rosalia at sumugod upang hampasin si Saya, ngunit pinigilan niya ang kamay nito at hinampas siya pabalik. Sa pagkagulat ng lahat, hindi pa rin sumuko si Rosalia, sinubukang umatake ng ilang ulit hanggang sa mamaga ang kanyang mga pisngi mula sa hampas ni Saya. Naggitngit si Rosalia at umiyak, ngunit wala namang pakialam si Saya, at sinabi kay Rista na buksan ang portal pabalik sa Divine Realm. Pagkapasok nila, agad na pinagalitan ni Rista si Saya, sinabing hindi tama ang kanyang pag-ugali sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng lahat, babae pa rin si Rosalia. Pinikit ni Saya ang kanyang kamao at sumagot na kahit babae siya, hindi niya matitiis ang kanyang hangal na paraan ng pag-isip. Sumunod ang plano para talunin ang Paris Swarm. Sa kanyang orihinal na mundo, isang baril lang ang kailangan ni Saya, ngunit dahil wala rito, kailangan niyang gumamit ng kapalit, isang pana at palaso. Pagkatapos, dinala siya ni Rista upang makilala ang Diyosa ng pana na si Midas. Hindi pinayagan ni Saya na ipakilala o batiin siya ni Rista. Diretso siyang pumunta sa punto. Gusto niyang malaman kung ilan ang palaso na kayang barilin ni Midas ng sabay-sabay. Narinig ito, ibinaba ni Midas ang kanyang kahoy na pana at gumawa ng isang mahiwagang pana. Habang ipinapakita niya ito, sumagot siya kay Saya. Sa pinakamataas, kayang barilin ng 7 pang palaso ng sabay-sabay ng may perpektong katumpakan. Kung gusto ni Saya matutunan, kailangan muna niyang malaman kung paano gumawa ng mahiwagang pana. Narinig ito, humarap si Saya kay Alulu at hiniling na turuan siya kung paano gumawa ng apoy na pana. Ano man ang ituro ni Alulu, kaya itong gawin ni Saya nang walang kahirapan. Nanatili si Saya upang matuto kay Midas habang dinala ni Rista sina Mash at Alulu. Gusto rin ni Mash na makahanap ng isang magtuturo sa kanya, ngunit si Alulu sa puntong iyon ay ayaw, gusto lamang ng maliit na babae na umupo at kumain ng candy. Biglang dumaan si Cerseus.
Nang makita si Rista, agad siyang lumapit upang mahinahong ipaalala sa kanya tungkol kay Adanela. Dahil lamang sa paalala niya, naalala ni Rista na dati nang sinaktan ni Saya ang puso ng isang babae. Ramdam din ni Cerseus na hindi maayos ang kalagayan ni Adanela, buong araw ay nagmumukmok siya tungkol sa pagpatay kay Saya, at malamang ay patuloy pa rin siyang naiinis. Nag-alala si Rista at pumunta kay Arya para humingi ng tulong. Pagkatapos marinig ang kwento, umiti si Arya at tiniyak kay Rista na huwag mag-alala, hindi kailanman ma-ambush ang isang kasing maingat ni Saya. Pagkatapos, tumingin si Arya kay Mash, napansin ang isang selyo sa kanyang katawan. Dahil selyo ang kanyang espesyalisasyon, nagpasya si Arya na tulungan si Mash na alisin ito. Hindi lamang si Mash, kundi si Alulu rin ay may nakatagong kakayahan. Kaya iniwan ni Rista ang dalawang bata kay Arya, habang siya ay nagpunta mag-isa sa bahay ni Adanela. Pagkapasok niya, natakot si Rista sa tanawing nasa harap niya, ang mga pader ay puno ng salitang "sipatayin", isinulat sa dugo. Biglang lumitaw si Adanela sa likod ni Rista, tinatanong kung kasama ba si Saya nang bumalik siya. Napaluhod si Rista sa takot at nagpatumpik-tumpik, paliwanag na sa pagkakataong ito ay nag-isa lang siyang bumalik at hindi dinala si Saya. Paglabas niya sa bahay ni Adanela, agad na tumakbo si Rista upang babalaan si Saya. Kung sapat na ang kanyang pagsasanay, dapat mabilis silang tumakas. Ngunit huli na nasa likod ni Rista si Adanela. Alam niya ng husto na hindi babalik si Rista nang nag-isa, kaya sinadyang sundan siya. Ngayon, oras na upang ayusin ang lahat kay Saya. Ang intensyon ng pagpatay na nagmumula sa diyosa ng digmaan ay nagpapabigat sa paghinga ni Rista, ngunit nanatiling kalmado si Saya habang lumalapit kay Adanela, hinahaplos ang kanyang ulo at sinasabing medyo magulo ang kanyang buhok. Ang kilos na ito ni Saya ay sobrang cool kaya kahit anong pilit ni Adanela, pinatawad niya ito bago siya pinaalis ni Saya upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pana. Bumalik si Rista upang magkape kasama si Arya. Tulad ng paunang payo ni Arya kay Rista, wala talagang dapat ipag-alala. Mabuting diyosa si Adanela, kaya hindi niya gugustuhin pumatay ng isang tao. Ano man ang gusto ng dalawang iyon gawin, hayaan na lang. Inanyayahan ni Arya si Rista upang tingnan si Mash at Alulu. Binuksan ni Arya ang pinto at tinanong si Mash na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin ngayon. Masiglang tumayo si Mash at pinatubo ang kanyang braso ng malaki. Ito ang Dragon Arm, ang nakatagong kapangyarihan sa katawan ni Mash. Ginamit ni Arya ang kanyang kakayahan upang buksan ito para kay Mash. Mula ngayon, gamit ang braso na ito, makakapaglaban si Mash na may napakataas na damage output. Ngunit medyo nakakatakot pa rin kay Arya, ang pagkakaroon bigla ng ganitong laki ng braso ay tila hindi tama. Agad namang pumagit na si Alulu, ganap na sumasang-ayon. Maliit ang katawan ni Mash, ngunit sa laki ng kanyang braso, mukhang isang deformed na tao siya. Nang marinig ito mula sa kanyang kaibigan, nagalit si Mash at hinarap si Alulu upang siya ipagsabihan. Ngunit sa kanyang pananalita at kilos, bigla siyang bumagal. Ito ang Delay Spell, isang nakatagong support magic ni Alulu na tinulungan ni Arya na ma-unlock. At hindi iyon ang lahat. Pinawala ni Alulu ang slowing effect kay Mash at sa kanya ito pinatibay ng speed spell. Ngayon, hindi na mapakali si Mash, patuloy ang pag-uusap niya na nagpatawa sa lahat. Pagkatapos ng pangyayaring ito, buong puso na pinuri ni Rista si Alulu. Kung alam niya na ganoon ka-epektibo ang gabay ni Arya, mula pa noon ay iwan na niya ang dalawang bata kay Arya para turuan. Nang marinig ito, agad na itinanggi ni Arya ang papuri, sinabing wala naman siyang gaanong ginawa, simpleng tinulungan lang niya ang dalawang bata na gamitin ang kanilang likas na potensyal. Ayos na ang dalawang bata ngayon. Ang hiling lang ni Rista, maayos na rin ang mga nangyayari kay Saya. Pagkatanto niyang nagte-training si Saya kasama si Midas, biglang pinukol ni Arya ang mesa at tumayo, ipinaalam kay Rista na ang diyosa ay sex addict. Sa mga nakaraang taon, marami ng bayani ang dinukot ni Midas, kaya ipinatapon siya ni Ishtar sa kabubatan na yon. Kung mangyari iyon, hindi na maituturing na bayani si Saya, dahil bawal sa batas na makipagrelasyon ang isang diyosa sa ordinaryong tao. Nang marinig ang babala ni Arya, namutla si Rista at dali-daling naghanap kay Saya. Pagdating niya, nakita ni Rista si Saya na nakatayo mag-isa, habang si Midas ay nakahubad at nakasabit sa puno. Nang tanungin niya si Saya, nalaman niya na kanina, pinapahintulutan siya ni Midas na maghintay habang inihahanda nito ang sarili. Pagbalik niya, ganito ang nakita niya kay Midas. Si Midas ay nagulat at tumawa ng malakas, sinasabing ito ang huling pagsubok kay Saya. Kailangan niyang gamitin ang magic bow upang tamaan ang lubid ng eksakto. Pagkatapos, babagsak siya ng nakahubad at magkakaroon sila ng pagtatalik. Sumigaw si Rista, hindi papayagan ito. Ngunit hindi na pinansin ni Midas si Rista. Mula nang makita niya ang ganoong gwapong bayani na si Saya, nagpasya si Midas na kailangang makipagtalik sa kanya sa anumang paraan. Lumiko si Rista upang pigilan si Saya, ngunit nakita niyang nakabuo na siya ng pana. Tamaang pinutok ni Saya ang pana sa ulo ni Midas na nagulat kay Rista.
Bagamat alam niyang hindi namamatay ang mga Diyos, labis pa rin ang kawalang-galang ng ginawa ni Saya sa banal. Si Midas mismo ang pumutol sa lubid at lumapag sa lupa. Sinabi niya na ang biro ni Saya ay hindi nakakatawa kahit kaunti. Tulad ng nabanggit, ito ang huling pagsubok kay Saya. Naligtaan niya, kaya lilipat na sila sa isa pang pagsubok. Binalaan ni Midas si Saya na maghanda dahil siya na ang lalaban ngayon. Dali-dali, rumesbak si Midas patungo kay Saya. Si Saya ay nanatiling kalmado habang hinahanda ang kanyang pana, pinutok ang 2 palaso sa kanyang mga mata at ang huling isa sa kanyang bibig. Kahit na tumanggap ng 3 eksaktong palaso mula kay Saya, nakatayo pa rin si Midas. Ang kanyang anyo ay nagdulot ng takot kina Mash at Alulu, hindi siya mukhang diyosa. Sa puntong ito, napansin ni Midas si Mash, maliit at takot na takot. Baka kainin ko muna si Mash bilang pampagana, sabi niya habang rumesbak patungo rito. Takot na takot, tumakbo si Mash palayo. Sa puntong ito, handa na si Saya sa kanyang tira, direktang itinutok kay Midas. Mula sa simula, alam niya na si Midas ay tututok kay Mash. 5 palaso ang pinutok ni Saya, na pinako siya sa isang sanga ng puno. Kamangha-mangha, sigaw ni Midas. Isang tao na kayang magtira ng 5 banal na palaso ng sabay-sabay ay nakakatakot talaga. Wala na siyang matuturo pa kay Saya. Sa mga salitang ito mula kay Midas, pumasok si Saya sa kanyang estado ng ganap na kahandaan. Nag-teleport ang grupo pabalik sa ibang mundo. Pagdating nila, nakatayo na si Carlo sa likod nila. Ipinaalam niya kay Rista na nagpunta si Rosalia nang mag-isa sa yungib ni Beelzebub. Ito ay ganap na nasa hulaan ni Saya. Dinala niya si Mash at lumipad pataas. Mula rito hanggang sa yungib ng halimaw ay napakalayo, imposible na mauna si Rosalia bago siya. Kasama nito, nagmadali ang grupo. Pumili si Saya ng perpektong mataas na posisyon para obserbahan sila. Sa puntong ito, umaakyat na si Rosalia patungo sa kanilang yungib. Salamat sa banal na kalasad, hindi siya matamaan ng mga langaw. Ito ay perpektong pain. Hinila ni Saya ang kanyang pana, itinutok kay Beelzebub. Ipaputok niya ito mula sa distansyang ito at tiyak ni Saya na tatama. Ngunit bago siya makaputok, lumitaw ang isang pangkat ng mga sundalo, binabati ang bayani. Masyado silang maingay na ikinabahala ni Rista na baka madiskubre sila ng mga langaw. Ngunit wala itong epekto, ito ay bahagi pa rin ng kalkulasyon ni Saya. Sa panig ni Rosalia, maging matapang man o tanga, sumigaw siya ng malakas, humihiling ng isang laban kay Beelzebub, ngunit agad siyang hinatak pataas ng halimaw. Dahil masyadong maingay ang mga sundalo, nagsimulang lumipad ang mga langaw patungo upang siya satin. Kaya tinusok ni Saya ang kanyang espada kay Rista, iniutos sa kanya na lumabas upang ilihis ang pansin nila. Bagaman hindi maintindihan ni Rista kung ano ang gusto ni Saya na gawin niya, sinunod niya ang utos at lumipad sa harap ni Beelzebub, hinihingi na palayain agad si Rosalia. Bakit naman siya susunod? Mula sa simula, si Rosalia ay pain lamang para ilabas si Saya. Ngunit hindi niya ito ipagkakaloob. Sa halip, inanunsyo niyang ihagis niya si Rosalia mula sa kalangitan. Si Rosalia, na halos mamatay na, ay matapang na nanumpa sa kanya, saka tinanong si Rista kung natapos na ba ang pagsasanay ng bayani. Pagsasanay? Agad na naunawaan ni Beelzebub na atakehin siya ni Saya gamit ang pana at palaso. Kaya't hinila niya si Rosalia at lumipad ng napakataas, lampas sa abot ng mga palaso. Nang makita si Rista na patuloy na lumilipad sa kanya, pinlano niyang ihagis si Rosalia ng sobrang lakas na hindi siya mahuhuli. Biglang lumipad ang isang palaso sa tabi ng kanyang mukha. Nakatalikod si Rosalia at matagumpay na nahuli siya ni Rista. Hindi makapaniwala si Beelzebub na kayang magpalipad ng palaso ni Saya ng ganito kataas. Pinag-aralan niya ng mabuti ang mga magic bow, hindi ito lohikal. Siguradong lumipad si Saya pataas para lang makatira. Biglang sumigaw siya ng malakas, ipinapahayag na siya ang pinakamabilis sa hukbo ng Demon Lord. Sinabi niya kay Saya na makapagsuntok ng malaya at ipinangako niyang hindi tatakbo. Mula sa malayo, 7 sinag ng liwanag ang kumislap na nagpabigla kay Rista. Hindi ba yon ang ultimate skill ng Diyos sa Midas? Kaya pala natutunan ito ni Saya. Ngunit matatamaan ba niya? 7 palaso ang lumipad ng diretsyo kay Beelzebub. Sa isang iglap, nagawa pa rin itong iwasan ang mga ito na nagpapanik kay Rista. Hindi maganda, hindi matatalo ang lalaking ito sa labanan sa ere. Ano ang gagawin ngayon? Nang itapon ni Saya ang 7 palaso, naipakita rin niya ang kanyang posisyon. Sabik na lumipad si Beelzebub diretsyo sa kanya, nang biglang may lumitaw na malaking butas sa kanyang tiyan. Paligid niya, nagsimulang lumitaw ang mga ibon ng liwanag. Agad na naunawaan ni Rista, maliban kay Saya, walang ibang makakagawa nito. Nang palusotan ang 7 palaso kay Beelzebub, nag-transform ang mga ito sa mga ibong walang tigil na humahabol sa kanya. Natapos ang labanan. Dinala ni Rista si Rosalia pababa sa lupa. Pagkakita niya kay Saya, itinuturo niya ito at pinuna. Hindi dapat ganoon manalo ang isang bayani.
Ang tunay na bayani ay dapat humarap at manalo ng harapan. Hindi iyon pinansin ni Saya, para sa kanya, ito ay parang tahol lang ng aso. Alam ni Rosalia na hindi niya kayang tapatan si Saya, kaya wala na siyang sinabi pa. Patay na si Bilbob. Panahon na rin upang linisin ang natitirang mga langaw. Panahon na rin para makilahok sa laban sina Mash at Alulu. Sumilay ang mga mata ng dalawang bata, iniisip nilang makikipaglaban talaga sila, ngunit hindi iyon ang kaso. Kailangan lang ni Saya ang speed spell ni Alulu upang i-buff si Mash para makolekta niya ang mga bangkay ng langaw. Bagamat ayaw niyang aminin, may nais pa ring sabihin si Rosalia kay Saya. Sa nayon ng Izaal, may isang alamat tungkol sa isang baluti at kasangkapang ipinamana mula pa sa sinaunang panahon upang talunin ang Demon Lord. Kung kailangan ni Saya ito, dapat siyang pumunta doon at kunin ito. Dahil sa kanyang mapanuring kalikasan, kinailangan ni Saya muling tanungin kung ang baluti ay may sumpa o wala. Pagkalabas ni Rosalia, nagbukas si Rista ng teleportation portal. Inaanyayahan ni Rista si Saya na sumama sa kanya upang kunin kaagad ang baluti. Kamangha-mangha, sa pagkakataong ito, totoong pumayag si Saya nang hindi muna hinihinging bumalik sa Divine Realm. Paglabas nila sa portal, sa harapan nila ang wasak na nayon ng Izel. May halimaw malapit sa isang lalaki. Tumakbo si Saya upang tumayo sa harap ng halimaw, balak ipagtanggol ang lalaki. Ngunit ang lalaki ay nagsalita na walang kailangan, sapagkat ang halimaw ay isa niyang sinumite. Lumabas na ang lalaking ito ay si Kikupal, isa sa 4 na Heavenly Kings ng Demon Lord. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang sirain ang alamat na baluti. Una wala pang espada, at ngayon wala na ring baluti. Paano kaya matatalo ni Saya ang Demon Lord ngayon? Nababahala si Rista. Ang tanging misyon ng halimaw ay sirain ang baluti. Ang talunin si Saya ay misyon ni Kikupal para sa kanyang sarili. Alam niyang hindi niya kayang tapatan si Saya sa labanan, kaya gagamit siya ng ibang pamamaraan. Kinuha niya ang isang bag at binuksan ito. Nakatakot si Namash at Alulu nang makita ang dalawang hiwa na ulo sa loob. Ito ang mga ulo ng kanyang asawa at anak. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ang kanyang leg. Nangangako siyang isasakripisyo ang buhay ng kanyang pamilya at ng buong nayon ng Izaal upang tawagin ang isang napakalakas na halimaw na kayang durugin kahit sinong bida. Ang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang kumislap. Lumiko si Saya upang sabihan si Rista na agad buksan ang portal pabalik sa Divine Realm. Kahit hindi nila alam kung anong kaaway ang kanilang haharapin, kailangan nilang maging maingat. Pagkakatapos niyang magsalita, biglang kumislap ang circle at mula rito lumitaw ang isang halimaw. Ito ang Death Mark. Agad na tiningnan ni Rista ang impormasyon nito at napansin niyang hindi naman mataas ang stats nito. Maaaring gumagamit ito ng stat concealing skill. Hindi iyon iniisip ni Saya, maaaring may iba itong nakatagong lihim. Hinuha niya ang kanyang espada at hinati ang nilalang sa dalawa, sabay utos kay Rista na mabilis buksan ang portal. Bagamat nahati na ni Saya ang halimaw, nagawang hatiin ng nilalang ang bawat bahagi ng katawan nito sa dalawang magkaparehong nilalang. Hindi maganda ang sitwasyon. Tumalon si Saya pataas, inilunsad ang sunod-sunod na atake upang mapigilan ito habang pinapakiusapan si Rista na buksan agad ang portal pabalik sa Divine Realm. Agad namang sumunod si Rista, ngunit nadaanan siya at natapakan ni Saya. Pagkatapos nito, bumagsak si Saya, sinasabing siya ay malubhang nasugatan. Nag-alala si Rista at gustong agad siyang gamutin, ngunit sa kabila ng maliit na gasgas lamang niya, iginiit pa rin ni Saya na kailangan siyang alagaan. Nag-alala si Mash tungkol sa halimaw. Si Rista, na nasa Divine Realm, ay hindi gaanong nababahala, kampante siya na walang sinuman kundi mga Diyos ang makakapasok sa lugar na ito. Bago pa niya matapos ang pangungusap, biglang pumutok ang death mark sa espasyo sa likod nila, na nagdulot ng kapusyan sa mukha ni Rista sa takot. Agad siyang lumingon at tinanong si Saya kung may paraan ba upang talunin ito. Ang sagot ni Saya ay wala, na lalo pang kinilabutan si Rista. Kung sumuko na si Saya, hindi ba sila rin ay mawawala ng pag-asa? Sa sandaling yon, lumitaw ang 3 Diyos mula sa Divine Realm. Inilunsad nila ang pinagsamang atake, ngunit wala itong anumang epekto. Napusyan si Rista sa takot at nakita niyang matagal nang tumakas si Saya. Tumakbo si Rista upang habulin siya. Mabilis na tinalo ng Death Mark ang 3 Diyos at inabutan sila. Isa-isa, lumitaw ang mga Diyos sa daan upang hadlangan ito, ang Diyos ng boxing, ang Diyos ng sumo, at pagkatapos ang Diyos ng tubig. Lahat ay naitulak palayo. Tumakbo si Saya lampas kay Cerseus, na natumba ang kanyang cake. Galit na sumigaw si Cerseus, ngunit nanahimik nang makita ang anino ng Death Mark, hindi na nangahas gumalaw. Habang tumatakbo, nakatagpo ni Saya si Adanela at hiningi niya sa kanya na pansamantalang hadlangan ito. Dahil siya ang hiningi, syempre, tutulong si Adanela. Hinugot niya ang kanyang espada at hinati ang Death Mark sa 10 piraso. Ngunit sa kabila nito, patuloy itong dumami at pinagsama-sama si Adanela hanggang halos mabulok siya.
Tumingin si Saya at napangisi lamang. Ayon sa kanyang hula, ganap na walang silbi si Adanela laban dito. Matapos batikusin siya, iniwan ni Saya si Adanela at nagpatuloy sa pagtakas. Si Rista, nakasabay, ay tinawag siya, pinapakiusapan na mag-isip agad ng paraan upang talunin ito. Sa puntong ito, alam na ni Saya na kahit anong antas o kakayahan niya, hindi niya ito kayang talunin. Ngunit inihanda niya ng maaga ang isang pamamaraan para labanan ang halimaw na hindi niya kayang talunin sa sarili. Tumakbo si Saya papunta sa tuktok ng simbahan, kung saan araw-araw nagpipinta si Valkyrie. Hindi siya lumapit upang direktang humingi ng tulong, batid na kung magmamalasakit siya, hindi siya makakatulong, kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Nasa likod na nila ang Deathmark. Tumayo si Saya, nakahanda para sa atake nito. Pagkatapos, bahagyang lumihis siya sa gilid, na nagdulot na ang proyektil nito ay tumama mismo sa painting ni Valkyrie. Galit na galit si Valkyrie, eksaktong ayon sa plano ni Saya, at winasak niya ang ulo ng Deathmark. Siyempre, hindi ito mamamatay ng ganoon kadali, kaya naglunsad muli si Valkyrie ng atake. Ngayon, ginamit niya ang mga kadena para higpitan ang katawan nito, ngunit walang silbi, madali itong nakatakas. Tila wala nang magagawa si Valkyrie, biglang siya ay napatawa, tiningala ang langit at sumigaw ng malakas. Agad, tumaas ang aura at kapangyarihan ni Valkyrie, sinuri ni Saya at kinilala ang lakas niya, lahat ng stats ni Valkyrie ay naabot na ang sukdulan. Pinakawala ni Valkyrie ang buong lakas niya at lumikha ng isang portal, nakulong ang Deathmark sa loob at agad na naglaho. Nang makita si Valkyrie na bumagsak, inisip ni Rista na nasugatan siya at gusto na siyang tulungan, ngunit pinigilan siya ni Valkyrie. Nagsimula nang dumaloy ang dugo mula sa buong katawan ni Valkyrie. Ang teknik na ginamit niya ay nagkakandado sa halimaw gamit ang kanyang sariling katawan, kaya siya ngayon ang nakararanas ng backlash. Pagkatapos nito, tumayo si Valkyrie at hinawakan ang dibdib ni Rista, sinisisi siya, sinasabing alam niyang si Rista ang nagdala ng halimaw. Sa sandaling yon, lumitaw si Saya, hinawakan ang kamay ni Valkyrie, at sinipa si Rista sa gilid. Matyagang pinanood ni Saya ang laban ni Valkyrie. Siya lamang ang makakapagsanay sa kanya sa Divine Realm na ito. Narinig ito, tumingin si Valkyrie kay Saya na may paghamak, sinasabing hindi niya kailanman sanayin ang isang tao. Hinugot ni Saya ang kanyang espada at itinuro ito sa leeg ni Valkyrie. Tila alam niya ang isang lihim tungkol kay Valkyrie, kaya pumayag ito na tulungan siya. Pagkatapos umalis si Valkyrie, humingi rin ng pahintulot sina Mash at Alulu kay Rista para pumunta kay Arya upang matuto pa, at agad namang pumayag si Rista. Samantala, hinugot ni Saya ang isang bato mula sa kanyang robe, isang piraso ng legendary armor. Gamit ito at ang buhok ni Rista, nabuong ni Saya ang isang sobrang tibay na espada na hindi kayang sirain. Sa puntong ito, dali-daling niyakap ni Rista si Saya. Agad na itinulak siya ni Saya, nagrereklamo na masyado siyang amoy maasim. Kailangan ni Rista na maligo. Sa gate, nakatagpo niya si Cerseus, na agad namang nagsabi na tinawag siya ni Ishtar tungkol sa Deathmark. Kinailangan ni Rista na putulin ang kanyang paliligo at makipagkita kay Ishtar, ngunit hindi siya sinisi ng diyosa. Tinawag siya ni Ishtar sa ibang dahilan. Ipinakita ni Ishtar kay Rista ang isang larawan, kumilos na ang huling Heavenly King ng Demon Lord. Pinamumunuan niya ang isang hukbo patungo sa kapital, at gusto ni Ishtar na dalhin ni Rista ang bida doon para agad itong iligtas. Tinanggap ni Rista ang utos at nais nang umalis, ngunit hinawakan siya ni Ishtar, sinasabing hindi pa kailangan, may oras pa siya na maligo. Napansin din niya na medyo maasim ang amoy ng katawan ni Rista. Kinabukasan, pumunta si Rista kay Arya na namumula ang mukha. Dahil sa pagpuna ni na Ishtar at Saya, ginugol niya ang buong nakaraang araw sa mahabang paliligo. Samantala, sina Mash at Alulu ay gumawa ng kamangha-manghang pag-unlad sa ilalim ng pagsasanay ni Arya. Ngayon, kayang mag-transform ni Mash sa isang ganap na dragon. Habang natutunan naman ni Alulu ang isang bagong uri ng mahika. Matapos sunduin ang dalawa, nagpunta si Rista upang hanapin si Saya, ngunit natagpuan niya itong nakaupo, hubad sa kama kasama si Valkyrie. Agad na nagmadali si Rista upang sermonin si Valkyrie, sinasabi na bawal at tabu ang anumang relasyon sa pagitan ng tao at Diyos. Pagkatapos ay hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang manika. Sa una, inakala ni Valkyrie na ito ay isang straw doll, ngunit nang malaman niyang hinabi ito mula sa buhok mismo ni Rista, agad na umalis si Valkyrie, hindi inasahan ang ganoong katangahan ni Rista. Labing lungkot ito para kay Rista. Akala niya magiging kapaki-pakinabang ang straw doll para kay Saya, ngunit ngayon napasama siya sa isang kakaibang diyosa. Sige na lang. Ipinaalam ni Rista kay Saya na kailangan nilang agad bumalik sa Otherworld. Agad naman itong pumayag, ngunit masyadong pabaya si Rista, at hindi napansin na hindi sinabi ni Saya, gaya ng dati, naganap ng handa. Dumating ang grupo sa kapital, na ngayon naging larangan ng labanan. Pagkakita kay Saya, agad na iniulat ng mga sundalo ang sitwasyon sa kanya. Si Kaiser, ang huling Heavenly King ng Demon Lord, ay pinamumunuan ang kanyang hukbo patungo rito.
Kailangan nilang ipagtanggol ang tarangkahan at hindi pahintulutan ang kanilang pag-usad. Sa puntong ito, lumabas si Kaiser mula sa hanay ng mga demonyo. Sumigaw siya ng malakas, tinatawag ang pinakamalakas na tao sa lungsod na lumaban sa kanya. Tumingin sa kanyang stats, ito ay napakataas, mas mataas pa kaysa sa 3 iba pang Heavenly Kings. Maaaring iniisip ng iba na si Saya ang kailangang makipagduel sa kanya, ngunit biglang isang matandang lalaki ang lumapit upang harapin siya. Ito ang maalamat na general ng imperyo. Nang makita ang isang matanda ang lumapit, nanisi si Kaiser ng may pang-uyam. Ngunit hindi siya tumawa ng matagal dahil agad siyang pinutol ng matanda sa maraming piraso sa isang hampas lamang. Nangulat kahit si Rista sa kanyang lakas. Hindi tumigil doon, binago ni General Wox ang kanyang espada sa isang higanting talim at nagbigay ng isa pang hampas sa hukbo ng demonyo na ginawang alikabok ang mga ito. Matapos tapusin ang hukbo ng demonyo, bumalik siya upang batiin ang grupo ni Rista. Lubos na humanga si Rista sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pag-iisip niya, kung siya ay napakalakas, bakit hindi siya nakilahok sa pagwawasak sa Demon Lord? Nabanggit ito, nagbago ang kulay ng mukha ni Wox at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Kinailangan ng kanyang alalay na ipaliwanag. Ang general ay malapit nang pumasok sa proseso ng infant regression. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng husto, isang kidlat ng liwanag ang lumitaw, at ang matandang general na nasa harap nila ay nag-transform sa isang bagong silang na sanggol. Hindi lamang iyon, ang kanyang kilos ay eksaktong tulad ng isang bata. Sa harap ng mga sundalo, nabasa ni Wox ang kanyang sarili, at kinailangan ng pari na tulungan siyang palitan ang diaper. Lumiko si Saya upang sabihan si Rista na bigyang pansin ang kanyang kakayahan. Anong klaseng kakaibang kakayahan ito, sigaw ni Rista. Biglang dumating si Rosalia. Lumilitaw na kapag nasa anyo ng bata si Wox, hindi niya maalala ang anumang bagay. Tinawag niya si Rosalia na ang Big Sister, kahit na malinaw na siya ay kanyang anak. Upang hindi na makapagsalita pa ang mga sundalo, pinaalis ni Rosalia sila sa trabaho, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa grupo ni Saya. Ito ay sumpa mula sa Demon Lord. Dahil sa sumpang ito, hindi kailanman makalalabas si Wox sa kabisera. Ipapaliwanag niya ang mga detalye sa ibang pagkakataon. Dinala ni Rosalia si Wox palayo, at sinabi sa grupo ni Saya na hanapin siya sa loob ng 2 oras. Si Saya ay walang balak na makipagkita sa kanya sa oras na yon. Sinabi niya sa grupo ni Rista na maglibot muna ng kaunti sa lungsod. Sa lungsod, ang mga tao ay masiglang nagdiriwang. Lahat ay nag-cheer para sa general na nagsalba sa kanilang kabisera. Lumilitaw na ilan lamang ang nakakaalam tungkol sa sumpa na dinaranas ni Wox. Ang huling Heavenly King ng Demon Lord ay bumagsak na, ngayon, siya na lamang ang natira. Ngunit naramdaman ni Rista na may kakaiba. Sa puntong ito, napadaan sila sa isang kasino. May mga hosts na nakasuot ng bunny costume ang nag-anyaya kay Rista na maglaro ng ilang kamay. Gustong-gusto ni Rista na maglaro, ngunit hindi pinayagan ni Saya. Ang mga kasino ay ipinagbabawal na lugar para sa isang maingat na tao tulad ni Saya. Kahit 1% lamang ng pagkakataon na matalo ay sapat na para iwasan niya ang ganitong laro. Habang naglalakad, pinagtutuwanan siya ni Saya, sinasabing dahil sa kanyang malikot na ugali tinawag siya ni Valkyrie na third-rate goddess. Biglang napansin ni Saya ang isang herb shop. Ayon sa paliwanag ng may-ari, ang mga halamang ito ay may napakalakas na epekto at kayang magpagaling ng sugat agad-agad. Si Saya ay handa nang bilhin ang lahat nang biglang hinarang siya ni Rista. May kakayahan rin siyang magpagaling kaya hindi na kailangang sayangin ang pera sa ganito. Ngunit hindi umatras ang may-ari ng tindahan, iginiit na ang kanyang mga halamang gamot ay hindi kalahuli sa kahit anong healing spell. Biglang may dumaan na sugatang sundalo, at nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ng halamang gamot ng may-ari at ng divine healing spell ni Rista. Eksaktong 1 minuto ang lumipas, si Rista ang natalo. Matapos nilang maglibot sa bayan, pinangunahan ni Saya ang grupo patungo sa palasyo upang makipagkita kay Rosalia. Bago makaharap ang hari, kailangan munang itanong ni Rosalia tungkol sa Holy Armor. Sa tuwid na mukha, sinabi ni Saya na nilamon ito ng isang pagong sa hukbo ng Demon Lord. Pagkatapos, ikinuwento ni Rosalia sa lahat ang kwento ni Wox. Tinawag si Saya sa pagkakataong ito dahil kailangan niya ng pabor. Laban sa buong buhay niya para sa imperyo, nais ni Rosalia na sa natitirang panahon ni Wox, mamuhay siya ng payapa. Kung, kapag nakaharap nila siya mamaya, hihilingin niyang sumama sa pakikipaglaban kay Saya, umaasa si Rosalia na hihikayatin siya ni Saya na manatili sa bahay. Agad na pumayag si Saya nang hindi na nag-isip. Para sa kanya, ang isama ang isang matandang lalaki ay magiging pabigat lamang. Pagkatapos, pinangunahan ng grupo ni Rosalia sa loob upang makilala si Wox, na ngayon ay bumalik sa kanyang matandang anyo. Nang marinig ang pananaw ni Saya, pumayag si Wox na umatras na siya sa labanan. Biglang pumasok ang isang sundalo upang iulat na ang natitirang puwersa ng Demon Lord ay patuloy pa ring umaatake sa kabisera.
Nang marinig ito, nais ni Wox na pamunuan ang hukbo sa labanan, ngunit pinigilan siya ni Saya, na nagsabi na siya ang bahala rito. Si Wox ay ang hari, kaya dapat siyang manatili at alagaan ang palasyo. Iniwan ni Saya si Rista upang makipag-usap sa kanya, habang susundan siya ni Namash at Alulu sa battlefield. Pagkalabas ni Saya, dinala ni Wox si Rista upang bisitahin ang simbahan ng imperyo. Habang naglalakad, maraming reklamo si Rista tungkol sa hero na si Saya. Tawa lamang si Wox, sinasabi na kapag mas malakas ang isang tao, mas kakaiba ang kanilang ugali, at hindi dapat iniintindi ni Rista ang kanyang sinasabi. Pagkatapos, tinanong niya si Rista kung naiintindihan niya kung paano nananatiling immortal ang isang Diyos. Wala talagang ideya si Rista, kaya ipinaliwanag ito ni Wox. Sa kasalukuyan, ang katawan ni Rista ay naglalaman lamang ng virtual na kaluluwa. Ang kanyang tunay na kaluluwa ay nakatago sa isang silid sa Divine Realm. Hanggat umiiral ang kaluluwang iyon, hindi maaaring mamatay si Rista. Ito rin ay umiiral para kay Saya. Ang hero na isinumon mula sa ibang mundo. Sa puntong ito, lumingon si Wox sa likod ng Divine Statue, nais ipakita kay Rista ang isang mahiwagang artifact. Ang artifact na ito ay kayang hiwain ang mga kaluluwa ng Diyos, at pagkatapos ay lumikha ng chain reaction, na sumisira sa orihinal na kaluluwa ng tao, kahit saan ito nakatago. Lumabas si Wox na may hawak na God-slaying sword. Itinuro niya ito sa mukha ni Rista, sinasabi na mamamatay siya rito. Napakasimple ng dahilan. Nakilala na niya ang Demon Lord noon. Noong panahon na yon, sa kanyang lakas, inisip ni Wox na kaya niyang labanan siya. Ngunit ang Demon Lord ay may labis na kapangyarihan na nagpanginig kay Wox sa kanyang harapan. Kaya mula noon, sinamba niya ang Demon Lord. Para sa isang diyosa na dati niyang sinamba, hindi bababa sa bibigyan ni Wox si Rista ng mapayapang kamatayan. Dahil dito, sinimulan niyang atakihin si Rista. Tumakbo siya upang iligtas ang sarili, ngunit mabilis siyang napigilan ni Wox. Sa kanyang huling sandali, wala nang magagawa si Rista, kundi umiyak at umasa na makapagmahalan siya kay Saya bago mamatay. Biglang lumipad ang 3 magic arrows na ikinagulat ni Wox. Sa pintuan ng simbahan ay naroon si Namash, Alulu at Rosalia. Sa itaas, lumitaw si Saya, pinutol ang mga baging at tinapik si Rista pabalik sa grupo ni Mash. Hinarap niya si Wox mag-isa. Nang tanungin kung paano niya nalaman ito, umiti lang si Saya at sinabi na mula nang makilala niya ito, nakabuo siya ng maraming posibleng senaryo, mula sa Heavenly King Kaiser na nagkunwaring patay, hanggang kay Wox na sumusuko sa Demon Lord, at maging si Rista na hindi tunay na diyosa, lahat ay mga haka-haka lamang. Ngunit dahil sa mga haka-hakang iyon, nakarating si Saya sa tamang oras upang iligtas ang buhay ni Rista. Narinig ito, natawa ng malakas si Wox, dahil sa labis na maingat na kalikasan ng hero. Kahanga-hanga. Sa puntong ito, biglang umubo siya ng dugo, tanda ng katandaan. Papunta na ang kanyang huling sandali, kaya't hindi nag-atubiling ialay ni Wox ang kanyang sarili sa mga demonyo. Kumuha siya ng isang pil at nilunok ito. Agad na nagbago ang buong katawan niya, bumalik mula sa pagiging matanda patungo sa kanyang kasiglahan. Lahat ng kanyang stats ay tumaas na ikinapawis ni Rista. Agad na sumugod si Saya upang makipagpalitan ng teknik sa kanya. Habang nakikipaglaban, pinuri ni Wox si Saya, sinasabing medyo malakas siya, ngunit hindi pa rin sapat. Itinaboy niya ang isa sa mga espada ni Saya, at ginamit ang mahika upang pasabugin siya. Ipiniko ni Saya ang buong katawan upang harangin ang atake. Bagaman nagawa niyang hadlangan ang karamihan nito, dumugo siya sa unang pagkakataon mula nang dumating sa mundong ito. Plano ni Saya na itabi ang kanyang trump card para sa Demon Lord, ngunit mukhang hindi niya ito kayang pigilan ngayon. Sinimulang tanggalin ang sobrang bigat na mga singsing na suot niya sa mga braso, at pagkatapos ay tinawag si Mash upang ihagis sa kanya ang isa pang espada. Sa 2 espada sa kanyang mga kamay, pinuspos ni Saya ng apoy ang mga ito, handang harapin si Wox. Nag-agawan ng mabilis at mabagsik ang dalawa. Habang nakikipaglaban, malakas na natawa si Wox, sinasabing medyo mas mahusay si Saya kaysa dati, ngunit hindi pa rin sapat, nakasabay na siya sa estilo ng espada ni Saya. Dito nagsimulang bumitaw si Saya ng lakas at nawalan ng ground. Nang makita ito, gusto ni Rista na gamitin ni Alulu ang kanyang speed buff kay Saya. Hindi kailangan tumanggi si Alulu. Si Saya ay maingat, kaya nang pumasok na kami rito, na-i-buff ko na siya. Gusto ni Namash at Rosalia na sumugod upang tulungan si Saya sa laban, ngunit pinigilan sila niya, masyado silang mahina at mamamatay lang kung lalapit. Matapos ang huling atake, ayos pa rin si Saya at handa na sa susunod na round. Nag-agawan sina Wox at siya, at naputol ang isa sa mga braso ni Saya. Natawa si Wox, handang tapusin si Saya, ngunit nakatayo pa rin ito at na-block ang atake. Nagulat si Wox, hindi ba natatakot si Saya sa sakit? Ngunit hindi ito mahalaga. Sa pagkawala ng isang braso, ang tsansa ni Saya na manalo ay dapat na 0. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Saya. Hindi siya ang nag-iisang nawala ng braso.
Pagkatapos niyang sabihin ito, nahulog din ang braso ni Wox. Ito ang ninth-form technique ni Valkyrie, ginagamit ang sariling katawan upang ibalik ang parehong pinsala sa kalaban. Sa pagkawala ng kanyang espada, tanging mga kamao na lang ang natira kay Wox. Ngunit sumugod pa rin siya upang harangin ang pagtulak ng espada ni Saya. Naresulta ito sa isang malaking butas sa dibdib niya. Nagtapos ang laban. Agad na tumakbo si Rista upang ibalik ang braso ni Saya. Matapos siyang pagalingin, humiling din si Saya kay Rista na pagalingin si Wox. Habang pinagagaling si Saya, tumalikod si Rista upang sabihin kay Rosalia na alagaan ang kanyang ama. Tumanggi si Rosalia na kilalanin siya bilang ama dahil ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa mga demonyo. Agad na hinampas ni Saya ang mukha ni Rosalia. Sumigaw o magmura ka kung gusto mo, ngunit gawin mo yon kapag patay na si Wox. Ngayon, kausapin mo siya sa kanyang huling sandali. Umuwing tumulo ang luha ni Rosalia habang hinaplos pa rin siya ni Wox bago mamatay at sinabing mahal niya siya. 3 araw pagkatapos, ginanap ang libing ni General Wox. Ipinromote si Rosalia bilang kahalili ng reyna at malamang na magiging mabuting reyna siya. Si Saya, sa kabilang banda, ay natutulog ng mahimbing sa loob ng 3 araw, walang senyales na magigising. Ito ang pagkakataon ni Rista, kaya tinawag niya sina Mash at Alulu, sinabihan silang maglaro muna habang natutulog ang maingat na lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, nasa likod na niya si Saya. Ngayon, nais ni Saya na talakayin ang mga susunod na plano para labanan ang Demon Lord. Sa duel niya kay Wox, halos lang siyang nanalo. Tiyak na mas malakas ang Demon Lord, kaya kailangan niyang mag-ensayo pa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pagmamadali. Pinayagan ni Saya ang grupo ng 2 hanggang 3 araw ng paglilibang dito, na iniwan si Rista na nakabuka ang bibig sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo ang sinabi ni Saya, kaya si Rista, Mash, at Alulu ay masayang nagmadaling lumabas sa bayan para maghanap ng karaniwang kasiyahan, habang si Saya ay tila may ibang plano. Sinundan ni na Mash at Alulu si Rista. Hindi pa rin sila makapaniwala na pinapayagan silang maglibang ni Saya sa ganitong paraan. Samantalahin natin ito para bisitahin ang kasino at tingnan ang mga magandang bunny girls. Nyakbayan ni Rista ang 2 bata, sinabing, kung mag-enjoy tayo, hindi pwede na ganito lang ang suot natin. Panahon na para magwaldas, sigaw niya. Pagkatapos, agad niyang dinala ang 2 bata sa tindahan ng damit, pinapayagan silang pumili ng gusto nila. Sa puntong ito, napansin ni Rista ang seksyon ng swimwear. Bakit nagbebenta sila ng swimwear dito kung malayo tayo sa dagat? Tanong ni Rista. Nang makita ang kanyang kalituhan, ibinunyag ng may-ari ng tindahan kay Rista na may kilalang hot spring sa kabisera. Hot spring? Namula ang mukha ni Rista habang iniisip ang magbabad kasama si Saya. Nang mapagtanto niyang hindi tama ang iniisip niya, mabilis siyang huminahon at inanyayahan sina Mash at Alulu na pumili ng swimwear kasama siya. Tumingin si Rista sa paligid pero nakita lamang ang mga karaniwan at walang kwentang disenyo. Ang mga mananahi sa Divine Realm ay napaka-advance ng fashion kumpara dito, buntong hininga niya. Biglang lumitaw ang isang saleswoman sa likod ni Rista dahil nadinig niya ang reklamo nito. Agad niya itong ipinakilala sa isang swimsuit, may bottom ngunit walang top. Ipinaliwanag ng may-ari na ito ay isang topless swimsuit. Kakailanganin lamang ni Rista isuot ang bottom at siya na ang magiging pinakapansin sa lugar. Nang makita ang hindi pagsang-ayon ni Rista, ipinakilala niya ang isa pang disenyo, isang one-sided bra na isang bahagi lang ang natatakpan. Kahit na sa ganitong matapang na disenyo, hindi pa rin nasiyahan si Rista. Sumigaw siya sa may-ari, hindi ako isang prostitute para isuot ang ganitong bagay. Dahil naramdaman ni Rista na hindi siya seryosong tinutulungan ng may-ari, binaliwala niya ito at humarap kina Mash at Alulu para tulungan siyang pumili ng swimwear para kay Saya. Nang malaman ng may-ari na may kasamang lalaki si Rista, agad niyang ipinakilala ang isang disenyo ng men's swimsuit na may espesyal na cutout, na sinabing sa suot nito, makakababad si Saya habang nakalublob ang kanyang elephant trunk sa tubig. Napaluha si Rista sa excitement at agad na nagdesisyong bilhin ito, kasama na rin ang one-sided bra, iniisip na maaari niya itong isuot sa gabi. Nabigla ang may-ari, ang plano niya ay biruin lamang si Rista, ngunit hindi niya inasahan na bibilhin talaga ng husto ang mga item, kaya nagdesisyon siyang bigyan si Rista ng diskwento. Pagkatapos mamili, sinabi ni Mash na siya ay nagugutom. Pinamunuan ni Rista sila pabalik sa palasyo, pinaplano ang kanilang masayang araw habang naglalakad. Una, kakain sila ng todo, pagkatapos ay pupunta sa kasino para maglaro, susundan ng pag-inom sa bar, pagkatapos ay sa hot springs, at sa huli, gugugulin niya ang gabi kasama si Saya. Ngunit nang buksan nila ang pinto ng kanilang kwarto, wala si Saya, kahit na nagkasundo silang magkita sa kwarto pagsapit ng paglubob ng araw. Naghintay ang grupo ng 1 oras, sa kadalawa, ngunit wala pa ring senyales ni Saya. Iniisip ni Rista na baka naglilibot siya sa mga pangkaraniwang tindahan, pinamunuan niya ang 2 bata palabas upang maghanap.
Tiningnan niya ang maraming lugar ngunit wala siyang makita kahit saan. Sa puntong ito, nagkaroon ng masamang pakiramdam si Alulu. Baka ba nagpunta si Seiya mag-isa upang labanan ang Demon Lord? Tiyak si Rista na hindi iyon ang kaso. Walang paraan na ang sobrang maingat na lalaki ay maglakas loob na harapin ang Demon Lord nang kakaunti pa lamang ang kanyang nagawa matapos talunin si General Wilkes. Pinag-isipan ni Rista ng mabuti ngunit hindi pa rin niya mahulaan kung ano ang nangyari. Walang ibang opsyon, kinailangan ni Rista gamitin ang kanyang huling paraan. Bumalik siya sa Divine Realm upang humingi ng tulong kay Ishtar. Binuksan niya ang pinto ng kwarto, ngunit hindi niya nakita si Ishtar, si Arya lamang ang umiiyak. Nang makita ni Arya si Rista, pinamunuan niya ito upang makipagkita kay Ishtar. Pumasok sila sa isang kwarto kung saan naghihintay si Ishtar. Agad na nakilala ni Rista na ito ang tanging storage room para sa mga Diyos. Alam ni Ishtar kung bakit dumating si Rista upang hanapin siya, kaya diretso siyang nagbigay ng impormasyon. Nagpunta si Seiya mag-isa upang labanan ang Demon Lord. Sa pagkakarinig nito, syempre, hindi makapaniwala si Rista. Sobrang maingat ang lalaking iyon para gumawa ng ganoong mapanganib na aksyon. Alam din ni Ishtar na maingat siya, ngunit may isang bagay na hindi alam ni Rista. Bagaman matalim ang mga salita ni Seiya at tila malayo sa kanila, sa ilalim ng lahat, mabait at maayos ang puso ni Seiya. May hawak na God-slaying sword ang Demon Lord. Kung sasama si Rista, baka mamatay din siya. Kaya pinili ni Seiya na kumilos mag-isa. Ganoon din sa kaso ni Namash at Alulu. Katiyakang nauunawaan ng dalawang bata ang ginawa ni Seiya dahil pareho na nilang naligtas sa kanya noon. Hindi pa rin makapaniwala si Rista, kahit ganoon, hindi kailangan maging sobrang pabaya. Maari namang bumalik si Seiya sa Divine Realm upang mag-ensayo pa. Sa puntong ito, ipinakita ni Ishtar ang impormasyon ni Seiya para makita ni Rista. Mula pa sa Dragon's Cave, lahat ng level ni Seiya ay naabot na ang maximum limit. Kahit ganon, nagpatuloy pa rin si Seiya sa pag-aaral ng mga kasanayan mula kina Midas at Valkyrie para lamang makahanap ng paraan upang talunin ang kalaban. Ngayon, ang pagbabalik dito upang mag-ensayo pa ay hindi na magdaragdag ng anumang lakas. Alam din ni Ishtar na nakita ni Rista ang pagsasanay ni Seiya kay Valkyrie. Hindi iyon ordinaryong pag-aaral, iyon ay isang ritual upang mailipat ang kontrol ng kapangyarihan ng Valhalla Gate. Ang ultimong kasanayan ni Valkyrie. Agad na bumagsak sa tuhod si Rista. Hindi, isang tao ay hindi kailanman makakagamit ng kasanayang iyon. Kung gagamitin, kailangan ni Seiya na ipagpalit ang kanyang sariling buhay. Sa puntong ito, matibay na tinanong ni Ishtar si Rista kung may tapang ba siyang tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos, binuksan niya ang isang portal upang muling masaksihan ni Rista ang rank difficulty na mundo na minsang inatasan si Arya na iligtas. Kamangha-mangha, ang bida na isinugo sa mundong iyon ay si Seiya. Ipinapakita ng Seiya na ito ay iba sa kasalukuyang isa, hindi labis na maingat, ngunit lubos na tiwala sa kanyang kakayahan. Sa tabi ng kanyang grupo ay sina Colt at Prinsesa Tiana ng Kaharian, mga kasamahan sa paglalakbay upang talunin ang Demon Lord. Ang kanilang kasalukuyang target ay isang Chimera monster. Pinapabagal ni Seiya si Colt upang hadlangan ang halimaw habang siya naman ay naghahanap ng pagkakataon upang umatake. Hindi nagtagal, nasugatan si Colt, gustong pagalingin ni Tiana siya, ngunit pinigilan siya ni Arya, na nais munang pagalingin si Seiya dahil siya rin ay malubhang nasugatan. Napakahirap ng labanan, ngunit sa huli nagtagumpay sila. Habang mas pinagmamasdan nila, mas nakita ni Namash at Alulu kung gaano kaiba si Seiya noon, parang ibang bersyon ng Prinsesa Rosalia. Kinilala ito ni Arya. Walang anumang paghahanda si Seiya noon, palaging sumusugod sa mga labang buhay o kamatayan. Ngunit sa kabila ng mas mababang antas kumpara sa kanyang mga kalaban, sa isang paraan, palagi siyang nagwawagi. Isa-isa, tinalo ni Seiya ang bawat halimaw hanggang natira na lang ang Demon Lord. Noong gabing iyon, dumating si Kiana upang bisitahin si Seiya. Pinapayo siya na pumunta sa nayon ng mga pantas kung saan makakakuha sila ng higit pang impormasyon tungkol sa Demon Lord. Ngunit tumanggi si Seiya, ayaw na niyang magpaliban pa. Kapag mas matagal silang nag-antala, mas lalo pang magdurusa ang mundo sa kamay ng Demon Lord. Sigurado si Seiya na muli, magiging maayos ang lahat sa pagkakataong ito. Kinabukasan, sinalakay ng grupo ang kastilyo ng Demon Lord. Matapos ang mahabang laban, labis na pagod si Seiya. Iniipon niya ang kanyang huling atake, at hinati ang Demon Lord sa dalawa. Nang makumpirma ni Arya na umabot na sa 0 ang HP nito, huminga ng maluwag ang lahat. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, isang tentacle ang tumagos direkta sa dibdib ni Colt. Ito ang Demon Lord, buhay pa rin at hinawakan si Arya. Tumawa siya ng malakas, sinasabing may dalawang buhay siya. Kahit mawala ang isa, may natitira pang isa. Dinala si Arya sa kanyang tiyan at nilamon sa harap ng mga mata ni Seiya. Ngayon lang inamin ni Seiya na dapat ay naghanda sila para sa huling labang ito. Itinulak niya si Tiana upang makatakas.
Ngunit nahuli na ng Demon Lord si Arya. Natuklasan niya na may isa pang buhay sa tiyan ni Arya. Bata ba ito ni Saya? Tumawa siya ng malakas, sinasabing siya muna ang kakainin ng sanggol. Pagkatapos noon, sila na ang susunod. Tumigil na, sabi ni Ishtar, at pinatay ang sitwasyon. Paglingon niya, nakita ang mga mata ni Rista na kusang tumutulo ang luha. Sigurado si Ishtar na ngayon ay nakilala na ni Rista ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya pala si Prinsesa Tiana mula sa nakaraan, bunga ng mabubuting gawa niya noong buhay pa siya. Pagkatapos ng kamatayan, naging isang diyosa si Rista. Siyempre, wala ni siya ni Saya ang alala sa nangyari noon. Hindi naging pagkakataon ang pagtawag ni Rista kay Saya para iligtas ang S-rank na mundo, ito ang tadhana para sa kanila. Hindi na makapaghintay si Rista, kaya nagpasya siyang kailangan niyang puntahan si Saya. Ang pagbukas ng portal diretsyo sa kastilyo ng Demon Lord ay labag sa mga alituntunin. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang pakialam. Handa na siyang tanggapin ang anumang parusa. Determinado rin si Namash at Alulu na sumama, na iligtas na sila ni Saya at panahon na para suklian siya. Pagdaan sa teleportation gate, dumating si Rista sa kastilyo ng Demon Lord. Pagkapasok niya, ramdam na ramdam niya. Talagang ang hawak ng Demon Lord ang isang God-slaying sword. Naririnig niya ang ingay ng labanan. Mabilis na tumakbo ang grupo upang suriin. Lumabas na nakaharap na ni Saya ang Demon Lord. Pagkakita kay Rista, agad na ginamit ni Saya ang kanyang huling trump card. Hindi pinapansin ang pagtatangkang pigilan siya ni Rista. Tinawag niya ang Valhalla Gate upang ikulong ang Demon Lord. Sa simula, kumpiyansa ang Demon Lord na makakatakas siya gamit ang kanyang magic resistance, ngunit wala itong epekto. Nabasag din ang kanyang God-slaying sword nang hawakan ang Valhalla Gate. Nagsimulang tumagos ang gate sa katawan ng Demon Lord at magsara. Sumigaw sa sakit ang Demon Lord. Akala ng lahat, sumuko na siya sa kanyang kapalaran sa loob. Ngunit sa isang iglap, nag-transform ang Demon Lord sa isang itim na halimaw. Sinubukan nitong basagin ang Valhalla Gate para makatakas. Ganap itong nasa loob ng kalkulasyon ni Saya. Ito ay isang S-rank na mundo ng kahirapan. Walang paraan na susuko ang Demon Lord ng ganito lang. Sinimula ni Saya ang pag-channel ng apoy sa kanyang espada. Sumugod siya at tinusok ang tiyan ng Demon Lord. Walang naging epekto sapagkat hindi ito ang Holy Sword. Sinuntok siya ng Demon Lord na nagpatahol kay Saya ng dugo, ngunit hindi ito nagpatalo sa kanya. Kumuha siya ng isa pang espada at sinimulan ang isang bagyong serye ng mga atake. Patuloy na ibinubukas ng Demon Lord ang mukha niya para tamaan ni Saya, hindi naniniwala na makakasakit siya gamit ang lumanyang espada. Hanggang sa nagsimulang sumabog ang dugo mula sa katawan ng Demon Lord na ikinagulat nito. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang manika. Agad na nakilala ni Rista na ito ang manika na ibinigay niya kay Saya. Kaya si Saya ay naghanda ng isang paraan para sa sitwasyong ito, ang mga tinik mula sa Valhalla Gate ang makakapinsala sa Demon Lord. Ginamit ni Saya ang mga ito, kasama ang buhok ni Rista, para lumikha ng isa pang espada na kayang talunin ang Demon Lord. Tapos na ang laban. Sumugod si Saya, tinusok ang kanyang espada diretsyo sa noo ng Demon Lord. Tumagos ang espada sa kanyang katawan, at sa sandaling iyon, nilamon ang Demon Lord ng Valhalla Gate. Pagkatapos ng hampas na iyon, napagod na rin si Saya. Nagmadaling tumakbo si Rista upang suriin siya. Dahil nagamit ang ipinagbabawal na skill, nagsimulang maranasan ni Saya ang backlash, dumaloy ang dugo sa lahat ng dako. Hindi na kayang umupo ni Saya, nakahiga ng patag sa sahig. Hindi kayang hayaan ni Rista na mamatay si Saya ng ganoon lang, pinangako niya na pupunta siya sa kasino kasama niya at inom sa bar kasama siya. Itinaas niya ang kanyang kamay sa langit, humihiling na ilabas ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang pagkadiyosa. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang boses ni Ishtar, nagpapaalala kay Rista na ang pagbubukas lamang ng portal diretsyo sa kastilyo ng Demon Lord ay isa ng seryosong paglabag. Ngayon, gusto niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi na sigurado si Ishtar kung kaya pa niyang takpan si Rista. Narinig ni Rista ngunit nagpasya pa rin siyang ituloy. Naniniwala siyang pinili siya bilang diyosa para sa araw na ito. Nang makita ang determinasyon ni Rista, hindi na siya hinarang ni Ishtar at inalis ang selyo sa buong kapangyarihan ni Rista. Agad na tumakbo si Rista upang gamutin si Saya. Inayos niya ang mga sugat ni Saya, ngunit muling bumuka ang mga ito. Pagkatapos, pinataas ni Rista ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling, determinado na iligtas si Saya sa pagkakataong ito. Matapos ang ilang sandali, tuluyan nang nagsara ang mga sugat ni Saya. Habang bahagyang nagigising si Saya, mabilis na tumakbo si Rista upang halikan siya. Maaring inasahan ng iba na maaantig si Saya sa kanyang buhay ililigtas na kagandahang loob, ngunit hindi, dinampot ni Saya ang ulo ni Rista at itinulak siya palayo. Sa katotohanan, labis na nagulat si Saya, hindi makapaniwala na kaya siyang iligtas ni Rista sa ganoong kalagayan. Ngayon, tuluyan ng kinilala ni Saya na si Rista ay tunay na diyosa ng pagpapagaling.
Sa puntong ito, namutla ang mukha ni Alulu habang tinanong si Saya, bakit hindi pa nawawala ang Valhalla Gate? Pagkatapos niyang magsalita, biglang tumibok ng malakas ang Valhalla Gate. Mula sa loob, lumabas ang isang deformed na ulo, ito ang Demon Lord. Hindi siya tatanggap ng pagkatalo ng ganun-ganun lang at sinusubukang hilahin pababa ang buong mundo kasama niya. Nagsimulang mag-ipon ng napakalakas na enerhiya ang ulo. Pumikit si Rista sa takot. Ang lakas na yon ay sapat na para wasakin ang mundo. Mamamatay ba sila rito? Sa puntong ito, patuloy na ginamit ni Saya ang kakayahan ng Valhalla Gate, hinihila ang ulo ng Demon Lord pabalik sa gate. Sumara ang gate at nagtataka si Mash kung ito na ba talaga ang katapusan. Biglang nagsimulang magsalita ang ulo na nakakabit sa itaas ng Valhalla Gate, nagdedeklara na sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala sa kawalan ang Demon Lord, at panahon na rin para bayaran ni Saya ang kanyang presyo. Nagsimulang maranasan ni Saya ang backlash sa kanyang katawan. Nagad na tumakbo si Rista upang gamutin siya, ngunit iba ito sa dati, hindi makasabay ang bilis ng kanyang pagpapagaling sa bilis ng pagkasira sa katawan ni Saya. Gusto ni Mash na dalhin ni Rista si Saya pabalik sa Divine Realm, palayo sa God-Slaying Sword. Kung magagawa nila yon, kapag namatay si Saya, babalik siya sa kanyang orihinal na mundo. Gusto ni Rista na gawin ito, ngunit hindi niya magagawa. Kung titigil siya, kahit isang segundo sa pagpapagaling, agad na mawawala si Saya. Sa puntong ito, umiti si Saya, pinupuri sina Alulu at Mash. Napakahusay ng kanilang pagtulong sa kanya. Wala siyang maikritika. Ngayon, nawala na ang 4 na Heavenly Kings at ang Demon Lord sa mundong ito, wala nang sinumang makakatalo sa kanila. Umaasa si Saya na susundan nila si Rista upang protektahan ang mundong ito. Susunod si Rista. Nang makita siyang umiiyak ng labis, niyakap siya ni Saya. Sa mismong sandaling iyon, naalala ni Saya ang lahat mula sa nakaraan. Umiti siya. Sa kabutihang palad, ngayong pagkakataon, nailigtas ko si Rista. Kasunod nito, naglaho si Saya. Pagkatapos ng kamatayan ni Saya, bumalik ang grupo ni Rista sa Imperial Capital. Ang bayani na nagligtas sa mundo ay nawala magpakailanman. Nang marinig ang balitang ito, sa wakas, kinilala ni Rosalia na tunay nang nagawa ni Saya ang hindi niya magawa. Siya ay isang tunay na bayani ng mga tao ng imperyo. Sina Mash at Alulu, ang dalawa na may Dragon Blood, ay mananatili at sasali sa Royal Knights, nagpapatuloy sa pagprotekta sa kaharian bilang kapalit ng kanilang yumaong guro. Para kay Rista, oras na para bumalik sa Divine Realm. Pagkatapos magpaalam sa lahat, nagbukas si Rista ng portal. Pinangunahan ni Rosalia ang mga sundalo upang maipag-escort si Rista palabas sa pinakarespetadong paraan. Bumalik si Rista sa kanyang kwarto. Ang pag-iisip kung paano biglang naging napaka-mature ni Mash at Alulu ay labis na ikinatuwa ni Rista. Bigla, naramdaman niya ang presensya ni Saya sa likod niya. Dali-dali siyang tumakbo sa kanyang lumang bahay upang tingnan, ngunit wala rin siya roon. Sa puntong ito, malungkot na humiga si Rista sa kanyang mga tuhod, miss na miss ba niya si Saya? Humiga si Rista sa kama, hindi man lang tumindig kahit may kumatok. Kinailangan ni Arya na i-unlock ang pinto upang makapasok. Dumating siya upang ipaalam kay Rista na nais siyang makita ni Ishtar. Nang makita niyang sobrang pagod ang kanyang kapatid, inayos ni Arya ang buhok ni Rista, hinihikayat siya. Sa pagkakataong ito, nais ni Ishtar na makipagkita kay Rista upang talakayin ang responsibilidad ng pagpapalabas ng kapangyarihang Diyos. Ngunit matagumpay na nailigtas ni Rista ang isang mundong may S-rank na kahirapan. Sigurado si Arya na hindi gaanong pairalin si Rista. Pagkatapos maghanda, pinangunahan ni Arya si Rista. Sa daan, nakasalubong nila si Adonella na dumating upang hikayatin si Rista. Si Cerseus rin, na alam ang kalungkutan ni Rista, ay gumawa pa nga ng cake para sa kanya. Nandoon din si Midas, ngunit ipinadala siya pabalik sa gubat ni Arya. Lahat ng mga Diyos ay nagmamalasakit kay Rista, ngunit matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi na siya kasing masayahin tulad ng dati. Paglabas pa lang nila sa elevator, nakasalubong nila si Valkyrie. Nang makita si Rista, lumapit si Valkyrie at tapik sa kanyang balikat, hinihikayat siyang umiti muli. Bagaman namatay ang hero, hindi niya pinagsisisihan ang pagtuturo kay Seiya ng teknik na yon. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Seiya ito upang iligtas ang mga tao. Pinangunahan ni Arya si Rista upang makipagkita kay Ishtar, na agad na pumunta sa punto. Napakalaki ng kasalanan ni Rista para kay Ishtar na takpan. Kaya't ang Divine Council ay nagbigay ng parusa kay Rista. Ang parusa ay ang pagliligtas sa isang mundo na may SS rank na kahirapan. Nang marinig ito, agad na nakiusap si Arya kay Ishtar na siya na lang ang pumunta imbes na si Rista. Ang mundong binanggit ni Ishtar ay ang mismong mundong kinabigo ni Arya ilang taon na ang nakalipas. Natalo ng Demon Lord ang hero at kinontrol ang buong mundo. Ngayon, ang mundong iyon ay hindi na naiba sa isang buhay na impyerno. Sa kabila ng mga pagmamakaawa ni Arya, hindi makakasiya si Ishtar. Ito ay parusa na nakalaan eksklusibo para kay Rista.
Kung hindi siya susunod, permanente siyang mawawalan ng kanyang pamagat bilang diyosa. Naluha si Arya, pakiramdam niya ay hindi makatarungan para kay Rista. Napakahirap ng mundong iyon para sa isang diyosang tulad ni Rista. Ngunit para kay Ishtar, simple lamang ito. Tumayo siya at sinimulang ikwento ang proseso ng pagkatalo sa Demon Lord. Nang muling naganap ang Valhalla Gate, ang epekto ng God-slaying sword ay naalis din ng gate. Sumilay ang mga mata ni Rista, tila naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Karaniwan, hindi pinapayagan ang isang tao na pumunta sa parehong mundo ng 2 beses. Ngunit ito ay magiging isang espesyal na kaso. Sa pamamagitan ng mahika, ipinakita ni Ishtar sa harap ni Rista ang isang form, ang rehistrasyon ni Saya. Sa pagkakataong ito lamang, gumawa si Ishtar ng pagbubukod upang payagan si Rista na isumon muli si Saya upang ipagpatuloy ang pagliligtas sa mundong may SS rank na kahirapan. Gayunpaman, ang mga stats ni Saya ay magiging mas mababa kaysa dati. Tinignan ni Rista ang form at totoo nga ito. Ngunit may isang punto na pinatawa pa rin siya, sa seksyon ng mga katangian, nakalista pa rin si Saya bilang labis na maingat.